Bisperas ng Pasko, pinaalis ako ng aking biyenang si Aling Cora para magbigay daan sa 3 kamag-anak niya. Ngumiti ako at pumayag. Sa bisperas ng Kapaskuhan, daan-daang beses siyang tumawag sa akin nang walang humpay dahil nakalak ang aking ATM card. Ano ang kakainin ng buong pamilya? Hapon ng bisperas ng Pasko. Malamig ang hangin. Kakatapos ko lang mag-wipe ng sala, ang amoy ng floor cleaner ay basa pa sa aking mga kamay at ang aking buhok ay mabilis na nakatali sa likod ng aking leeg. Sinubukan kong ayusin ang lahat para sa sarili kong kapayapaan ng isip. Pasko na, sabihin ko na lang sa sarili ko. Tiisin na natin saglit para sa kapayapaan ng tahanan. Ngunit nang yumuko ako para itaas ang pares ng tsinelas na nasa harap ng shoe rack, ang boses ng aking biyenang si Aling Corazon Villanueva ay tumalab mula sa sopa matamis sa labas ngunit malamig sa kaibuturan. Anak, halika rito. Kausapin kita. Pinalampas ko ang aking mga kamay sa tela ng aking damit at lumabas sa aking isip. Akala ko ay magbibilin lang siya ng mga bagay na bibilhin para sa simbang gabi o baka kulang pa ang mga hahin. Hindi pala. Nakaupo siya ng buo sa gitna ng sopa, tuwid ang likod, hawak ang unan tulad ng isang hukom na naghihintay ng sentensya. Ang kanyang tingin ay dumaan sa akin mula ulo hanggang paa. Sapat na ang tingin na iyon para maunawaan ko ang ibig sabihin. Ikaw ay bisita rito, hindi bahagi ng pamilya. Sa tabi niya ay ang aking asawang si Rolando Cruz, hawak ang telepono at nagtatype ng parang walang nangyayari sa harapan niya. Marahang inubo ni Aling Cora at nagsalita siya na parang nagbibigay ng biyaya. Anak, umuwi ka na sa iyong mga magulang ngayong Pasko. Maliit ang bahay. May 3 kamag-anak na darating mula sa probinsya. Nagtahan ako. Narinig ko ang bawat salita, ngunit parang ayaw tanggapin ng aking utak. Maliit ang bahay. Ang bahay na ito ay may 3 silid tulugan, malawak na sala at may silid na pang-opisina. Maliit para kanino, para sa manugang o para sa pagkakaroon ko rito? Pinigilan ko ang aking boses na mag-alab dahil alam ko, sa bahay na ito, kapag nagmataas ang aking tinig kahit kaunti, agad akong tatawaging walang galang. Mahinahon kong nagtanong, tulad ng isang taong humihingi ng pahintulot. Po, ilang araw akong aalis? Tinanaw niya ang malayo, hindi man lamang ako tinukoy. Pagdaan ng kapistahan ng mga santos, saka ka bumalik. Maraming tao rito, ikaw ay magiging abala. Narinig ko ang salitang abala, at may kumulos sa aking dibdib. Abala, dahil ako ang asawa ni Rolando, o dahil ako ang taong sa loob ng maraming taon ay patuloy na nagbabayad ng kuryente, tubig, internet, groceries, regalo para sa kapwa-pamilya at lahat ng gastos sa Pasko. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa aming dalawa, ngunit kung tutuo tayo, mas malaki ang aking kontribusyon sa pagbili 3 beses na mas malaki kaysa kay Rolando. Naisip ko noon, sige na, matiyaga lang, mahina ang asawa ko, magtitiis lang tayo para sa kapayapaan. Pinatahimik ko ang aking sarili ng ganoon, at ngayon, nakatayo ako rito at pinaalis sa bahay na bahagi ko ring itinayo. Lumingon ako kay Rolando. Hindi ito nagmakaawa, isang payak na pagtingin ang pinakahuli. Mahal, wala ka bang sasabihin? Hindi pa rin siya tumingin pataas. Nag-usal lang siya ng iisang pangungusap, ang pangungusap na aalalahanin ko habang buhay. Tama naman ang sinabi ni nanay. Medyo mahirap pag may ibang tao. Ang 2 salitang, ibang tao, ay bumagsak tulad ng isang sampal. Nakatayo akong manhid. 5 taon akong naging manugang. Daan-daang beses akong tiniis. Tiniis ang bawat pagpuna, ang bawat saway ng biyenan, ang bawat katahimikan ng asawa na nag-iwas sa responsibilidad. At ngayon, sa bibig ng aking asawa, ako ay ibang tao. Tumingin ako kay Rolando at biglang nakita ko ang mukha ng lalaking nagsabing mahal niya ako ngayon ay parang isang estranghero na nakilala ko lang sa daan. Hindi ang lamig ng panahon ang pumasok sa aking katawan. Ang lamig ay nagmula sa katotohanan. Narinig ko si Aling Cora na nagpatuloy. Ang kanyang tono ay tulad ng nagbabasa ng listahan. Umuwi ka na agad, huwag mag-alinlangan. Marami pang darating, kailangan ko pang linisin ang silid. Nagsalita siya
na parang ako ay isang bagay na kailangan ng alisin para sa kaginhawaan. Gustong-gusto kong tanungin, para kanino ninyo nilalinis ang silid? Para sa silid sa sarili kong bahay? Ngunit nilunok ko ang mga salita hindi dahil sa takot, kundi dahil biglang naunawaan ko ang isang bagay. Sa lugar na pinagpasiyahan ng mga tao, na ituring kang ibang tao, ang anumang paliwanag ay magpapahiya lang sa iyo. Tumayo ako ng tuwid, huminga ng malalim. Hindi ako nakipagtalo, hindi ako umiyak, hindi ako nagreklamo. Ngumiti lang ako bahagyang, isang klase ng ngiti na kahit ako mismo ay nagtataka. Sige, uuwi na ako sa aming bahay. Nagpataas ng kilay si Aling Cora, parang hindi siya makapaniwala na ganoon na lang akong pumayag. Siguro inaasahan niyang sisigaw ako para magkaroon siya ng dahilan para ikuwento sa mga kamag-anak. Walang galang ang manugang ko. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong iyon. Nanahimik siya ng isang segundo, pagkatapos ay nagtagpas ng isa pang pangungusap na parang karayom. Anak, kapag umalis ka na, iwan mo ang iyong ATM card dito. Baka kailangan pa namin ng pambili. Tumingin ako sa kanya nang walang emosyon, kaya akong nagulat sa aking sarili. Sige po, nanay, huwag mag-alala. Doon palang tumingin pataas si Rolando nag-aaral. Aalis ka talaga? Tumango ako. Aalis talaga. Ikaw na ang mag-aalaga kay nanay at sa mga bisita. Pumunta ako sa silid tulugan at binuksan ang aking maleta. Ang tunog ng zipper ay mariing marinig sa tahimik na bahay. Tinalim ko ang ilang damit, hindi marami. Alam ko kasi na hindi ako nagbabakasyon. Aalis lang ako sa isang lugar na hindi na nila ako itinuturing na bahagi ng pamilya. Nang idrag ko ang aking maleta sa sala, nakaupo pa rin si Aling Cora, ang kanyang labi ay bahagyang nakataas, ang mga mata ay tumitingin sa akin na parang nanalo siya. Si Rolando ay nakatayo sa pintuan, hindi tumulong na buhatin ang aking bag at walang masalitang magandang salita. Dumaan ako sa kanila, mahigpit na hawak ang hawakan ng maleta at may kakaibang katahimikan sa aking puso. Baka dahil kapag ang tao ay pinindot na sa dulo, wala na silang luha, mayroon lang silang katahimikan ng kalooban. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Binagyo ang malamig na hangin sa aking mukha. Lumingon ako sa bahay ng isang beses, hindi para magsisi, kundi para matandaan. Natandaan ko ang tagumpay sa mga mata ni Aling Cora. Natandaan ko ang mahina at duwag na katahimikan ni Rolando. Natandaan ko ang bawat salita, bawat pangungusap na sinabi nila dahil minsan ang mga salitang iyon ang nagpapagising sa tao mula sa isang matagal na panaginip. Idrag ko ang aking maleta pababa. Walang naghatid sa akin. Ngunit hindi nila alam ang isang bagay. Sa bisperas ng Kapaskuhan, nang inaasahan nilang magiging maringal ang kanilang handaan, nang inaasahan nilang isang swipe ng card ay magbibigay sa kanila ng lahat ng kailangan sa hapagkainan, si Aling Cora mismo ang mag-aapaw sa tawag sa akin. Baka darating sa 100 ang mga tawag. Ang kanyang boses ay mababasag sa pagkabahala. Nakalok ang card, ano na ang kakainin ng buong pamilya. At sa sandaling iyon, mauunawaan nila na ang tinatawag nilang ibang tao ay siyang taong nang-asa sila sa lahat ng panahon. Idrag ko ang aking maleta pabalik sa tahanan ng aming mga magulang nang dumilim na ang langit. Nang makita ako ng aking ina na nakatayo sa harap ng pintuan, bago pa man siya makapagtanong ng kahit ano, nag-ilusyon na agad akong ngumiti. Namiss ko ang bahay, kaya nandito na ako ng maaga. Ang aking ina ay hindi ugaling magtanong ng paulit-ulit. Hinawakan lang niya ang aking kamay at iniaya akong pumasok. Ang kanyang boses ay mahinahon. Pumasok ka muna, anak. Malamig sa labas. Umupo ako. Nakikinig sa ingay ng telebisyon na nagpi-play ng mga programa para sa Pasko, ngunit parang walang laman ang aking puso. Gabi noon, humiga ako katabi ng aking ina, tinitingnan ang pamilyar na kisame at bigla na lang sa aking isip ay nag-rewind ang lahat ng mga pangyayaring nagdala sa akin sa kalagayang ito. Naisip ko, kung hindi dahil sa mga unang araw, baka hindi na ako nagtiis ng ganoon katagal. Dahil may isang panahon na naniniwala akong magiging mapayapa ang aming kasal. Nakilala ko si Rolando sa bangko kung saan kami pareho nagtatrabaho. Ako ay nasa credit department buong araw na tumatakbo para sa mga target, nagkikita ng mga kliyente,
nagdadala ng mga file. Minsan, maaga umalis at huli bumalik, pagod na pagod ang aking mga paa. Si Rolando naman ay nasa administrative. Tipong tao na hindi gaanong nagsasalita, laging maayos at kalmado. Noong bago pa lang ako, laging nangangapa ako dahil sa daming trabaho. Ngunit si Rolando, sa tuwing makita akong nagtatagal, tahimik na itinutulak ang kanyang upuan, nagbibigay ng papel, tinuturuan ako ng paraan ng pag-aayos ng mga file. Hindi siya mahusay sa matamis na salita, ngunit may uri siya ng pag-aalaga na tahimik. Noon ay naisip ko, masuwerte ang makakita ng ganitong lalaki. Sa gitna ng lahat ng presyon at paghahambing, may isang taong hindi naghahabol ng karangyaan. Naging magiliw at maamo si Rolando nang nag-uuyam kami. Hindi siya nangangako ng malalaking bagay, sinasabi lang niya ang mga salitang pang-araw-araw. Ngunit dahil nga pang-araw-araw, pinaniwalaan ko siya. Isang beses, pagod na pagod ako at nakaupo sa hagdanan ng bangko na parang hubog. Nagbigay siya sa akin ng bote ng tubig at mahinahon na nagsalita. Kapag kasal na tayo, hindi kita pababayaang mahirapan. Natandaan ko ang pangungusap na iyon tulad ng pag-alala sa isang mainit na balabal sa malamig na araw. Talagang naniwala na basta magsisikap lang ako, basta mabuhay ng tapat, magiging maayos ang pamilya. Hindi kami nagkasal ng maringal. Hindi ako humihingi ng marami, basta magmahal lang sa isa't isa ang mag-asawa. Pagkatapos ng kasal, patuloy akong nagtatrabaho, mas malakas pa nga. Lagi kong iniisip na bilang babae, kaya kong pasanin, kasama ang asawa ko sa pagtatayo ng kinabukasan. Ang aking suweldo ay halos doble ng kanya, ngunit hindi ko ito kailanman ginamit na pampahamak. Sinabi ko sa sarili ko, matipid ang aking asawa, hindi siya masama, kaya na ng lalaking kumikita ng mas mababa kaysa asawa nito, basta alam nitong mahalin ang asawa. Ako ang kusang nagbigay ng pera para sa bahay. Hindi dahil gusto kong may hawak na kapangyarihan, kundi dahil naniniwala akong ang mag-asawa ay iisa, ang bahay ay para sa aming dalawa, ang kinabukasan ay para sa aming dalawa. Ipinagmamalaki ko pa nga iyon, dahil para sa akin noon. Nagtatayo ako ng isang pugad. Nang pumirma kami ng papeles at matanggap ang titulo ng bahay, mungkahi ko na parehong pangalan ang nakalagay para maging malinaw. Mabilis na tumango si Rolando, parang natural lang. Ngunit may isang taong hindi iyon tinanggap na natural. Si Aling Cora Villanueva, ang nanay ni Rolando. Nandoon siya noon, tumingin siya sa papel, pagkatapos ay tumingin sa akin ngumiti ng kalahati at nagtagpas ng pangungusap na kalahati ay biro, kalahati ay totoo. Ang mga babae ngayon talaga, matalino, mahigpit sa pera. Lahat sa silid na iyon ay ngumiti ng parang nagpapakita lang ng galang ngumiti para matapos na ang usapan. Ngumiti rin ako. Sinabi ko sa sarili ko, biro lang ng manugang. Matanda na, diretso lang magsalita, huwag na itayo sa puso. Sinisinisi ko pa nga ang aking sarili na sobrang sensitibo dahil takot akong maging uri ng manugang na palaging nasa ere na nagkakasira ng kaayusan. Sa mga unang taon, talagang nagsikap ako. Sa Pasko, ako ang nag-aayos ng lahat ng regalo para sa magkabilang pamilya, ang mga envelope para sa mga bata, maging ang pag-aayos ng bahay. Isang taon, nag-atubog ang bubong ng silangang bahagi, kusang nagpalabas ako ng pera para ayusin iyon. Isa pang taon, nasira ang refrigerator muli, ako ang nagbayad, hindi ako nagpaparangya. Naisip ko lang, ako ay bahagi ng pamilya, kapag may kulang sa bahay, ako ang magpupuno. Si Rolando ay tumutulong minsan, ngunit formal lang. Ang mga desisyon at pamamaraan, kadalasan ay puro ako. Nakakatawa, noon ay hindi ko ito nararamdamang mabigat. Para sa akin, ginagawa ko ang tamang tungkulin bilang asawa, bilang manugang. Sa tuwing naglalabas ako ng malaking halaga, si Aling Cora ay mayroon isang linya na tila papuri, ngunit may tinatago. Mabuti pa may marunong na manugang. Kung wala siya, gutom na tayo rito. Pagkatapos ay titig sa kay Rolando, isang pahiwatig na ang kanyang anak ay hindi kasing galing ng asawa, at pagkatapos ay babalik sa akin at ngingiti
na parang nagbibigay ng papuri. Nakikinig ako at ngingiti rin, ngunit habang tumatagal, naramdaman ko na ang pangungusap na iyon ay hindi papuri. Ito ay katulad ng isang di nakikitang tali na nakatali sa aking leeg. Kung marunong ka, kailangan kang mag-akala. Kung marunong ka, kailangan kang pasanin. At ang mapait na tono sa boses niya ay nagpapaalam sa akin, hindi siya masaya dahil matalino ako. Masaya siya dahil kaya kong pasanin ang pasanin ng kanyang anak. May mga hapunan na nagkukuwento siya tungkol sa kapitbahayan na may manugang na hindi tumutulong sa gastos. Nagtatawa siya habang nagpapakita ng pagkakailangan. Babae na nagtatago ng pera pagkatapos mag-asawa, hindi maayos ang tahanan. Kapag narinig ko ito, lalo akong natatakot na mabintangan, kaya lalo akong nagtiis, lalo akong nanahimik, lalo akong nagtrabaho. Naisip ko, kapag ganito ang gawi ko, kikita ako ng pagkilala. Araw din ang darating na ituring niya akong anak, ngunit habang lalong nagsisikap, nararamdaman ko na may mali. Nagsimula akong mapansin na sa mga mata ni Aling Cora, hindi ako manugang sa kahulugang miyembro ng pamilya. Ako ay katulad ng isang pinagkukunang yaman, isang pitaka na nagsasalita, ngumingiti, nagsisilbi sa tamang oras. Kapag pagod na ako, walang nagtatanong kung ayos ako. Kapag napadaan sa presyon sa trabaho, si Rolando ay magsasabing, huwag nang isipin. Si Aling Cora naman ay magsasabing, ang babae na may trabaho ay mapalad, bakit ka pa nag-aayuno? Mukhang maginhawa ang pangungusap na iyon, ngunit malamig ito tulad ng yelo. Biglang naunawaan ko, ang kapayapaan na dating pinaniwalaan ko ay kapayapaan lamang dahil ako ay nagtiis. Nagtiis ako kaya tahimik ang bahay. Nanahimik ako kaya maayos ang bahay. Ngunit kung magsasalita ako, ang kapayapaan na iyon ay mabibiyak agad. Gabi ng gabing iyon sa bahay ng aking mga magulang, tumingin ako sa aking ina na natutulog, nakinig sa hangin na dumudumog sa puwang ng pintuan, at biglang naging masakit ang aking ilong. Hindi dahil namimiss ko ang bahay, hindi rin dahil natatakot akong magkulang. Masakit dahil napagtanto ko na pumasok ako sa kasal na ito nang may totoong pananampalataya, ngunit sa kabilang panig, may mga taong hindi kailanman itinuturing akong bahagi ng pamilya, at hindi ko pa alam lahat ng ito ay nagsisimula pa lang. Ilang araw akong nagpatigil sa bahay ng aking mga magulang, ngunit hindi pa rin talaga nagpapatahimik ang aking puso. Hindi dahil namimiss ko ang bahay na iyon, kundi dahil sa aking isip ay laging may naguulap na tanong, bakit ganoon nagkalagay ang mga bagay? Pagkatapos, tulad ng isang ugali ng taong maraming taon na nanamuhay sa katahimikan, isa-isang nilalaman ko ang bawat bahagi ng nakaraan para maunawaan at napagtanto ko na ang pinagmulan ng lahat ay hindi mula sa bisperas ng Pasko. Nagsimula ito sa 3 taon pagkatapos ng aming kasal, nang si Aling Cora ay tumigil sa pagpupuri at nagsimulang gumamit ng ibang bagay para subukan ako. Ang mga pabor na tila maliit, ngunit kapag paulit-ulit na kinukuha, anumang pintuan ay mapapagod. Noon, ang aming buhay bilang mag-asawa ay tawaging maayos. Nasa credit department pa rin ako, ang aking suweldo ay nagbabago ayon sa target, ngunit sa pangkalahatan ay sapat para sa mga gastos sa bahay. Si Rolando naman ay pare-pareho hindi umuusad, ngunit hindi rin naman nawalan ng trabaho. Naisip ko, basta ang mag-asawa ay hindi napapalaki ang gastos, unti-unting mag-iipon, maaga o matagal, magkakaroon kami ng reserbang pondo. Nang nagsisimula pa lang akong mag-isip ng ipon para sa kinabukasan, si Aling Cora ay nagsimulang ugali ng pagtawag sa akin sa sulok ng kusina. Ang boses niya ay mababa na parang natatakot na marinig ng iba. Anak, pahiram kami ng konting pera. Nahihirapan ang pamilya sa probinsya. Naalala ko noong araw na iyon na mahinahon siyang nagsalita at may kasama pang pangungusap na tila maawain. Kapag hindi tinulungan, kasalanan. Narinig ko iyon at hindi na nagkatanong pa. Konti lang naman, inilipat ko ang pera. Sinabi pa nga sa aking sarili, ang pagtutulungan sa mga kamag-anak ng asawa ay pag-aalaga rin sa aming relasyon. Ngunit ang buhay ay kakatwang ganito. May mga bagay na ibinibigay mo
sa unang beses para malaman nilang mabuti ka, ibinibigay mo sa ikalawang beses para maniwala silang madaling kausap ka. At sa ikatlong beses, sa ikaapat, hindi na sila humihingi, nagpapaalaala na lang sila. Isang linggo pagkatapos, tumawag muli si Aling Cora. Anak, masakit ang likod ni Kuya Dante. Nagreseta ang doktor. Kulang kami. Pwede kang magpadala? Nagpadala ako. Ilang araw pa, dumating ang isa pang mensahe. Ang pamangkin mo, kailangan pa ng pambayad sa tuition. Mabibiro na siya sa pangalan dahil hindi pa naibayad. Tulungan mo naman. Nagpadala ulit ako. Noon ay hindi ko pa nararamdamang pinagsamantalahan. Pakiramdam ko ay ginagawa ko ang dapat ng isang manugang, iniisip ang panig ng asawa, mapagbigay, ngunit ang mga pabor na iyon ay hindi tumigil sa konting piso. Lumago ito tulad ng mantsa ng langis sa ibabaw ng tubig. Minsan ay pera para sa pagkukumpuni ng bahay ng isang kamag-anak sa malayo. Minsan ay para sa handaan, minsan ay para sa regalo dahil dumadating ang mga bisita at wala daw pambigay ang pamilya. Nagsimulang mataranta ako ng isang buwan. Nang bumalik ako at tiningnan ang aking account ay lumiliit ng hindi maliit na halaga. Kapag nanggaling ang sweldo sa simula ng buwan, tila maayos. Pero sa kalagitnaan, kinukuha na ang naipon. At may ilang buwan na tinansya ko, halos negatibo na ang aking kita ng 20,000 piso at hindi ko maalala kung saan napunta. Hindi ako ugaling mahigpit sa gastos, ngunit nagtatrabaho ako sa bangko. Maraming numero ang nakikita ko. Marunong akong makaramdam ng pagkawala. Umupo ako at isinulat. Bayad sa kuryente, tubig, pagkain, gasolina, regalo sa magkabilang pamilya at idinagdag pa ang ilang bayad na hiling ng biyenan. Nang pinagsama-sama ko, nanginig ang aking likod sa lamig. Hindi ako nagsalita agad dahil takot ako na maging malaking usapan. Pinili ko lang ang magmungkahi ng mahinahon, maunahang mapag-usapan, hindi makipagtalo. Nanay, pwede ba tayong magplano ng budget para maihanda ko ang aking sarili? Bago pa matapos ang aking pangungusap, agad nagbago ang tono ni Aling Cora, mabilis na para hindi ko pa maunawaan kung saan ako nagkamali. Malakas na inilagay niya ang kanyang tasa at nagsalita ng direkta. Pera mo ba iyon? Kung ikaw ay manugang sa bahay na ito, dapat mong isipin ang mga kamag-anak. Ang pangungusap na iyon ay parang tatakan sa aking noo. Ang pera na aking kinita, ngunit kung gustong gamitin ko ito, kailangan pa ng pahintulot niya. Nanahimik ako, hindi nakipagtalo. Naramdaman ko lang na nahahabas ako mula sa posisyon ng miyembro ng pamilya papunta sa posisyon ng may obligasyong magbigay. Lumingon ako kay Rolando. Umaasa siya ay magsasabing patas. Ngunit hinila niya ako papasok sa silid, nagsalita ng mahina ang pamilyar na boses ng pakiusap. Sige na mahal, matanda na si nanay, konting pera lang iyon, bakit mo pinalaki? Narinig ko ang konting pera at masakit na naramdaman. Konting pera ng kanino? Konting pera ni asawa o konting pera ko ang nagiging konting pera? Gustong-gusto kong itanong ito, ngunit tumigil. Dahil naunawaan ko. Sa bahay na ito, hindi si Rolando ang kumikampanya para sa akin. Kumikampanya siya para maiwasan ang alitan. At maiwasan ang alitan ay nangangahulugang kailangan kong magtiis. Pagkatapos ng sandaling iyon, hindi na si Aling Cora humihingi ng may hiya. Nagsimula na niyang ituring ito na natural. Minsan, nang nagtatrabaho pa ako, tutunog ang telepono, isang maikling mensahe lang. Magpadala ka ng 5,000. Walang anak, walang pakiusap, walang paliwanag. Kapag tumawag ako para tanungin, maiksi ang sagot. May bagay ang mga kamag-anak. Nagpadala na lang ako. Nararamdaman ko na akong katawa-tawa sa aking sarili. Nagpapadala ako parang makina. Parang isang beses na pinindot niya ang pindutan, agad natatakbo ang pera. Hindi ko alam kung kailan ako naging isang switch na maaaring buksan at isara ng iba. Habang lumalapit ang katapusan ng taon, nararamdaman ko ang lalong maraming pagkaubos. Habang papalapit ang Pasko, lalo lumalakas ang mga mensahe ni Aling Cora sa telepono. Bumili ng regalo para sa tatay ko.
gumawa ng konting paghahanda para sa mga bisita. At ang pinakakakatuwang bagay, alam na niya ang aking bonus bago ko pa man malaman ang aking asawa. Hindi ko pa nasabi kay Rolando. Tumawag na siya. Narinig ko na ang bangko ay nagbonus ng maaga. Maganda. Maghanda ng maayos para sa Pasko. Nataranta ako. Dahil hindi ko pa nagsasalita, hindi ko alam kung paano niya nalaman. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging kontrolado ay nagpabigat sa akin. Nagsimula akong maramdaman na ang bawat katapusan ng taon ay hindi na pagtitipon. Ito ay season ng pag-aambag na walang pagpipilian. Isang beses, huli akong nakauwi, pagod na pagod, baka ilagay pa lang ang aking bag ay narinig ko na agad si Aling Cora na nagsasalita na parang utos. Bukas, kumuha ka ng kaunting cash para ibigay sa mga kamag-anak. Tumingin ako kay Rolando, tumingin siya sa ibang direksyon. Umupo ako nang biglang naramdaman kong namamatas ang aking lalamunan. Hindi ako kulang sa pera na kukunin, kulang lamang ako sa pakiramdam na iginalang. Nagsimula kong maunawaan. Hindi nila ako itinuturing na manugang, itinuturing nila akong pinagkukunan. At ang pinagkukunan ay dapat dumanak, hindi dapat magtanong kung bakit. Ngunit kahit ganoon, noon ay nagtiis pa rin ako. Pinilit ko ang aking sarili na sabihin, bawat pamilya ay may problema nito. Kapag may kakayahan, tulungan, mabuti ring makatulong. Natakot ako na bintangan na bagong may pera pero nagbago na ang mukha. Pinakamatatakot ako sa posibilidad na ikukuwento niya sa lahat na ako ay makasarili. Namuhay ako sa takot na iyon nang hindi ko namamalayan. At ang takot na iyon ang naging dahilan kung bakit madali akong mapilit. Hindi ko rin inakala na ang Pasko ng taong iyon ay magiging huling pagkakataon na ituring nila na natural ang aking pera, isang bagay na maaari nilang tawagan at agad magkakaroon. Dahil kapag ang tao ay naipit na sa dulo, nagtatanda at nagigising at nagsimula na akong magising, buwan ng Disyembre. Ang trabaho sa bangko ay higpit na higpit tulad ng PC na matutusok. Ang mga target para sa katapusan ng taon ay pabigat sa bawat isa. Lahat ay nagtatakbo ng walang pahinga. Nagkakadikit ako sa mga kliyente mula umaga hanggang gabi. Minsan, mabilis na nakakain ng isang tinapay. Pagkatapos ay babalik na naman sa pulong, sa pagpirma, sa pag-audit. Hindi ako nagyayabang. Basta, sisikapan kong mapanatili ang aking kredibilidad sa trabaho at para din sa sarili kong kapayapaan ng isip. Kahit paano, kinakita ko ang pera sa aking sariling pawis. Hindi ko kailangang umasa sa iba. Sa araw ng pagsusuma-suma, ang aking departamento ay nalampasan ang target. Inihayag ng aming manager ang espesyal na bonus. Para sa akin, 200,000 piso ang naghihintay dahil nalampasan ko ang target at nakaakit pa ng ilang malalaking kliyente. Hawak ko ang mensahe ng bonus at nanginginig ang aking mga kamay. Hindi dahil mahal para sa akin ang pera, kundi dahil biglang kumislap sa aking isip ang isang simpleng kaisipan. Sa Pasko na ito, makapagbibigay na ako ng maayos sa aking mga magulang. Maaari kong ipagawa ang bubong ng kusina ng aking ina. Mabibili na ng aking ama ang totoong blood pressure monitor. Matagal na akong nagpapangako sa aking sarili. Kapag may kakayahan na ako, babayaran ko ang aking mga magulang para sa mga taong nag-ipon sila ng walang tigil para sa akin. Naisip ko pang bumili ng makapal na jacket para kay Rolando kahit hindi madalas na gumayak ng maayos. Sabi ko sa sarili, mag-asawa tayo. Kapag may kakayahan, ako ang mag-aalaga, basta mainit ang tahanan. Ngunit ang buhay ay laging may surprise. Bago pa man nakapagsalita ako sa kahit sino, bago pa man ako makapagsaya ng buo ng isang araw ng hapunan na araw na iyon, nakaupo si Aling Cora sa dulo ng mesa, kumukuha ng karne, at walang kaba na nag-drop ng pangungusap ang tono ay tila planado na niya. Ngayong taon, magdarating ang mga kamag-anak ni tatay mula sa probinsya para magsaya. Maglaan ka na ng budget, anak. Hawak ko pa ang mangkok ng sabaw nang marinig ko iyon. Tumingin ako sa kanya. Pinipigilan ang sarili kong maging formal. Po, magkano ang budget? Agad siyang sumagot, walang pag-iisip. Mga 100, sapat na iyon.
Natulala ako. 100,000 para sa 3 kamag-anak na matutulog, kakain, magsasaya, mamimili, sa Pasko, gayong hindi nila kailanman tinanong ako ng, "Kumusta ka na ba?" Hindi sila nagbigay ng kahit isang magandang salita. Naramdaman ko na parang may kumukuyog sa aking dibdib. Ibinaba ko ang aking mangkok ng sabaw, huminga ng malalim para hindi manginig ang boses. "Nanay, kailangan ko ring mag-alaga sa aming bahay. Matanda na rin ang aking mga magulang." Ganoon lang ang sinabi ko, nagtimpi na masyado. Dahil hindi ko sinabi, "Pera ko iyon." Sinabi ko lang, kailangan ko pa ring mag-alaga. Hindi ko inaasahan na si Aling Cora ay agad magagalit. Ang boses ay matalas tulad ng kutsilyo. "Hindi ba sapat ang inaalaga ng bahay na ito sa iyo sa loob ng 5 taon? Kapag nakaasawa na, ano pa ang panig ng mga magulang? Ang manugang ay dapat unahin ang bahay ng asawa." Narinig ko ang salitang inaalaga at nag-init ang aking mukha. Inaalaga nila ako sa loob ng 5 taon. Nagtatrabaho ako, nagbabayad ako ng lahat ng gastos, nagdadala ako ng malaking bahagi ng kita sa bahay, ni 1 piso ay hindi ako nakiisa ng libre. At sa bibig niya, naging inalagaan na ang tawag sa akin. Ang ganitong pagbabago ng itim at puti ay nanigas ang aking lalamunan. Lumingon ako kay Rolando, umaasang magsasalita siya ng patas. Ngunit si Rolando ay patuloy na kumain ng walang boses, parang hindi niya narinig ang usapan. Parang ang bagay na ito ay para sa babae at hindi na kailangang pakialam ng lalaki. Ang katahimikan ni Rolando noon ay hindi na katahimikan para sa kapayapaan ng bahay. Ito ay katahimikan ng isang taong hayaang itulak ang asawa sa sulok. At ang katahimikang iyon ay malamig, kaya nang maramdaman kong parang nakatayo akong mag-isa sa gitna ng siksikang kusina. Nakita ni Aling Cora na hindi na ako nagsasalita. Umangat ang kanyang labi at nagkomento, "Nagtatrabaho sa bangko, siguradong malaki ang bonus. Kailangan magpakita ng kahusayan sa pamilya ng asawa. Gusto bang sabihin ng mga tao na kuripot ang bahay nating ito?" Gustong-gusto kong sumagot na ang kahusayan ng pagpapakita ay nakasalalay sa paraan ng pamumuhay, hindi sa mataas na mesa at maraming pagkain. Ngunit nilunok ko ito, alam ko na kapag nakipagtalo ako sa kanya noon, magkakaroon siya ng dahilan para sigawan. Umupo ako ng tahimik, sinubukang kumain ng matapos ang hapunan, ngunit ang bawat subo ay parang natigil sa lalamunan. Pagkatapos ng pagkain na iyon, nahiga akong hindi makatulog. Tinanong ko ang aking sarili kung bakit alam na niya ang aking bonus ng ganoon kabilis. Hindi ko pa ito nasabi kay Rolando. Habang nagmumuni-muni, lalong nararamdaman ang kakaibang pagkabahala. Kinabukasan, inimbestigahan ko ang aking telepono. Wala akong mapansin na kakaibang bagay. Ngunit sa hapon, nang lumabas ako para mag-withdraw ng cash para iregalo sa aking mga magulang, natuklasan ko na may kakaibang transaksyon ang aking card. Binuksan ko ang app at nakita ang ilang gastos sa supermarket, at sa tindahan ng regalo hindi maliit ang halaga. Nakatayo akong katulad ng nakaunatog. Agad kong tinawagan si Rolando. Sumagot siya. Nagmamadali ang boses. "Ano na iyon?" Direkta kong tinanong siya. "Ginamit mo ba ang aking card? Bakit may ganitong transaksyon?" Nanahimik si Rolando ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita parang walang nangyayari. Si nanay ang may hawak ng supplementary card para mamili." Sinabi niyang maginhawa, parang may nagbuhos ng malamig na tubig ng direkta sa aking mukha. Supplementary card. Kailan pa ako nagkaroon ng supplementary card? Naaalala kong may supplementary card nga ako para kay Rolando, ngunit lagi ko ito hawak. Kaya ngayon, ang card na iyon ay nasa kamay ng aking biyenan. Nagtanong ako, ang boses ko ay hindi na makontrol. "Kailan mo ibinigay ang card sa nanay?" Si Rolando ay mahinahon ang boses, parang sinisikap na panatilihin ang kapayapaan. "Ilang araw na ang nakakaraan," sinabi ng nanay, para mabilis ang pamimili, para hindi na kailangang tanungin ka. Abala ka naman. Ang "para hindi na kailangang tanungin ka" ay pumasok sa aking puso na parang karayom. Ibig sabihin, sa bahay na ito, ang aking pera. Ngunit kung gustong gastusin nila, hindi na kailangan pang humingi ng pahintulot, hindi na kailangan pang mag-ulat,
Hindi na ako kontrolado sa sarili kong account. Gabi ng gabing iyon, umuwi ako at nakita si Aling Cora na nakaupo, inuunahan ng listahan ng mga bibilhin, nagmumumot ang labi. Nakatayo ako sa harapan niya at direktang nagtanong, "Nanay, hawak ba ninyo ang card ko?" Tumingin siya pataas, walang kahihiyang anumang uri. "Oo, hawak ko para sa mga gastos sa Pasko. Ikaw ay manugang, kung kaya mong alagaan, alagaan mo." Ang ganitong salita, nanginig ang aking mga kamay. Hindi nanginig sa takot, nanginig sa galit at sa paggising. Tumingin ako kay Rolando. Umiwas siya sa aking tingin. Sa unang pagkakataon sa aking buhay bilang asawa, naunawaan ko ang kahulugan ng pagiging traidor sa loob ng sariling tinatawag mong tahanan. Mula sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang bagay ng 100,000 ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanilang lantarang paghamak sa akin, paghamak na hindi na kailangan pang itago, at kapag hindi na kailangang itago ng mga tao, ibig sabihin sigurado na silang magpapatuloy akong magtiis. Kaya naman, nang bisperas ng Pasko, pinaalis ako ni Aling Cora para mapagbigyan ang 3 kamag-anak ang darating. Noon ay natanaw ko ng malinaw ang katotohanan ng lahat. Hindi ko pa sinabi noon. Ngunit sa aking kalooban, isang bagay ay napatibay tuluyan na tulad ng pagsasara ng pinto. Mula ngayon, hindi ko hahayaang may hawakan ng pera ko na parang karapatan nila iyon. Madaling araw ng bisperas ng Pasko. Nagising ako ng bandang 5 umaga, madilim pa sa labas. Ang malamig na hangin ay dumadumog sa puwang ng bintana. Ang amoy ng almusal na niluluto ng mga kapitbahay ay humalong sa amoy ng uusok ng kalan. Tahimik akong bumaba mula sa kama, natatakot na magising si Rolando. Kinuha ko ang manipis na jacket at bumaba sa kusina. Hindi ko naunawaan kung bakit parang makina pa rin ang ginagawa ko, nagluto, naglinis, parang normal na araw lang ngayon. Siguro dahil sa maraming taon na pagpapagiging manugang, nasanay na akong gawing maayos ang lahat, pagiging perpekto para huwag masabihan. Sinimot ko ang tinapay, niluto ang kanin, binantayan ang apoy, mabilis ang mga kamay, parang natatakot na magantala ng kahit isang saglit. Sa isipan ko ay laging lumiligid ang pangyayari ng gabing nakaraan tungkol sa 100,000, tungkol sa supplementary card na hawak ng aking biyenan. Ngunit pilit ko pa ring sinasabi sa sarili ko, "Sige na, Pasko na naman. Tapusin na lang ang lahat. Sa simula ng bagong taon, huwag nang magnagalit." Natapos ko ang pagluluto, bumalik para punasan ang bintana, punasan ang mesa, palitan ang tubig sa plorera. Bawat beses na yumuyuko at tumitindig, nananakit ang aking likod sa pagod, ngunit hindi ako nagrereklamo. Mga bandang 8:00, maliwanag na ang bahay, malinis, mabango ang kusina sa bagong luto, at tuwid na tumayo, huminga ng malalim. Lumingon ako sa paligid. May kakaibang pakiramdam, ang uri ng pakiramdam kapag nagawa mo na ang lahat ngunit walang nagtatanong, "Pagod ka ba? Kailangan ba kita tulungan?" Si Rolando ay nasa kwarto pa rin. Si Aling Cora naman ay nagising na nang hindi ko napapansin, nakaupo sa sala. Ang telepono ay malakas-malakas na nagsasalita. Ang kanyang boses ay malakas na parang gustong marinig ng buong kalsada. "Oo, umakyat kayo. Marami kami rito ngayong Pasko. May kwarto, may lugar, huwag mag-alala." Nakatayo ako sa kusina at maririnig ko ng malinaw ang bawat salitang "marami kami." Nararamdaman ko ang tikas sa lalamunan. Marami kami para kanino? Marami kami kung may mga kamag-anak ang bisita. Ngunit ang manugang ay ituturing na sagabal, kailangan alisin para sa kaayusan. Lumabas ako sa sala, nakita ko si Aling Cora na nakasandal sa sopa, hawak ang telepono. Ang mga mata ay sumusulyap sa akin bago muling nagpatuloy sa pakikipag-usap. Ang tono ay nagmamalaki. "Oo, pumunta na kayong mga kabataan, kailangan ng taong nandoon. Saan ang bahay kung walang tao?" Ang manugang namin talaga, marunong siya, inaalagaan niya lahat. Nang masalita niya iyon, ngumiti pa siya. Isang uri ng ngiti ng kasiyahan sa sarili. Nakatayo ako roon at narinig ko ang "manugang namin." At naramdaman ko na nakakatawa. Karaniwang hindi niya tinatawag akong anak. Kapag kailangang magparangya lang, inilalabas niya ako bilang punto ng pagmamalaki. Tumingin ako kay Rolando na lumabas mula sa kwarto,
gulusot pa ang buhok, antok pa ang mga mata. Dumaan siya sa tabi ko na parang dumaraan sa tabi ng isang upuan, walang tanong sa akin kung gaano kaaga ako nagising, walang pagtingin kung ano ang ginawa ko sa kusina. Umupo lang siya, kumuha ng baso ng tubig, huminga ng malalim na parang siya pa ang pagod. Bandang tanghaling tapat, tumunog ang kampanilya ng pintuan. Bago pa man ako makagalaw, nagpumilit na si Aling Cora na tumakbo parang may nakalusot na tagsibol. Sa labas ay 3 kamag-anakang inimbitahan niya, Kuya Dante, Ate Emma, at Kuya Oscar. Pumasok sila sa bahay nang may natural na pag-uugali, parang sarili nilang bahay ito. Si Ate Emma ay nakalagay na ang bag nang nagsalita ng isang pangungusap na agad kong naunawaan. May binalaan sila bago pa man dumating. Ay naku, ang galing ng bahay sa lungsod. Kahit Pasko, ganito na ang pinaka-pinakamabuti. Masayang ngumiti si Aling Cora. Siyempre, bahay namin ito. Ang anak ko ang nagbili nito. Narinig ko ang anak ko ang nagbili. At nangirot ang aking mga mata. Hindi ako naghahanap ng pagpaparangya, ngunit kahit paano ay huwag kunin ang aking pawis para palamutian ang iba. Lumayo ako at sinabihan ang sarili ko, huwag magreaksyon. Hinihintay nila ang iyong reaksyon. Hapunan na araw na iyon, inilabas ko ang pagkain. Hindi pa ako nakaupo nang magsalita na si Aling Cora na parang nagbibigay ng panghuling desisyon. Anak, mag-ayos ka na para umuwi ng maaga. Naririto ka, mababahala ang mga tao. Umalis ka na para hindi abala. Ang salitang hindi abala ay natigilan ako. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay kay Rolando. Si Rolando ay umiiwas sa aking tingin at nagbitiw ng isang pangungusap na parang pandekorasyon. Oo, umuwi ka ng ilang araw. Pagkatapos ng Pasko, mag-usap tayo. Pagkatapos ng Pasko, mag-usap tayo. Parang walang pakialam at walang responsibilidad. Biglang naunawaan ko, para sa kalooban niya, ako ay isang bagay na maaaring mayroon at wala ring pagkakaiba. Kapag kailangan ng pera, ng lakas, ng taong gagawa, tinatawagan nila ako. Kapag may bisita, may mga kamag-anakang kailangan ng aliwan, kailangan ng estadong maganda, naging sagabal na ako. Hindi na ako nagsalita pang iba. Pumasok na ako sa kwarto at binuksan ang aking maleta. Ang tunog ng zipper ay naririnig, isa-isang tiniklop kong damit, hindi na nanginginig ang aking mga kamay pag ginagawa ko ito. Nawala na ang panginginig. Nang naunawaan ko na ang katotohanan, idrag ko ang maleta sa sala. Tumingin si Aling Cora sa akin na parang isang taong nagpapaalam ng maayos at kahit nagbibigay ng biyaya, nagdagdag pa ng isang pangungusap. Oo, maabala na lang. Tama lang ang umalis ngayon. Pasko, huwag hayaang maging abala ang mga tao. Tumango lang ako nang walang reaksyon. Dinala ko ang maleta sa pintuan, walang tumulong. Si Rolando ay nakatayo roon, ang mukha ay walang ekspresyon, inulit lang ang dati niyang pangungusap. Pagkatapos ng Pasko, mag-usap tayo. Si Kuya Dante ay nakaupo at nag-smile nang walang ibig sabihin. Si Kuya Oscar ay nagbabrowse ng telepono na parang walang pakialam. Si Ate Emma ay patuloy na tinitingnan ang mga bagay sa loob ng bahay, parang tinatantya ang presyo ng lahat. Dumaan ako sa kanila at naramdaman ko ang paglamig ng aking kalooban, ang lamig ng isang taong sa wakas ay tumigil ng umasa. Tumawag ako ng taxi. Nang dumating ang sasakyan, sumakay ako, tumingin sa labas ng bintana at nakita si Aling Cora na nakatayo pa sa pintuan, nakakrus ang mga braso sa dibdib, ang mukha ay puno ng kasiyahan, parang inalis na niya ang isang hadlang. Hindi ako umiyak, wala na akong luha para sa kanila. Umupo lang akong tuwid, mga mata ay nakatitig sa kalsada, ang isipan ay walang laman. Nang dumating sa bahay ng aming mga magulang, inakbayan ng aking ina ang pintuan at agad na nagtanong, "Bakit maaga kang umuwi, anak?" Ang aking ama na nakaupo na nanonood ng telebisyon ay tumingin din pataas. "May nangyari ba?" Ngumiti ako, payat ng ngiti. "Namiss ko ang tahanan. Hindi ko gusto na ang aking mga magulang ay mamroblema sa Pasko. Gusto ko lang na payapa sila." Gabi na kinagabihan, nang natulog na ang lahat sa bahay ng aming mga magulang,
Humiga akong mag-isa, binuksan ang aking telepono. Ang liwanag ng screen ay pumailan lang sa kisame. Tiningnan ko ang banking app, tiningnan ang mga numero at naaalala ang pangungusap ni Aling Cora, "Anak, kapag umalis ka na, iwan mo ang card dito." Biglang nagpatawa ako ng bahagya. Pinalabas pala nila ako ngunit gusto pa rin nila akong manatili sa pamamagitan ng card. Umupo ako. Binago ang lahat ng password, ang login pin, ang transaction code. Ilock ko ang supplementary card. Kinansela ko ang lahat ng automatikong pahintulot sa pagbabayad. Bawat item ay sinuri ko ng mabuti, maingat, tulad ng isang taong naglalak ng pintuan bago ang unos. Nang matapos, pinawi ko ang screen, ibinaba ang telepono at kakaibang katahimikan ang naramdaman ko sa kalooban. Hindi katahimikan ng tagumpay. Katahimikan ng isang taong sa wakas ay ginawa ang dapat niyang gawin ng matagal na pinangalagaan ang sariling karapatan. Humiga ako, hinila ang kumot, nakinig sa hangin sa hardin. Alam ko ng malinaw, sa bisperas ng Kapaskuhan, kapag lumabas sila para pamimili, kapag pinindot nila ang card para bilhin ang lahat ng pambihirang pagkain para sa kanilang handaan, lahat ay babagsak. At hindi na ako kailangang gumawa ng kahit ano pa. Hinihintay ko lang ang unang tawag na tutunog. Hinihintay ko ang eksaktong mangyayari, hindi dahil masama ako, kundi dahil naunawaan ko, may mga taong nagigising lang kapag tumama sila sa ilalim. Hapon ng bisperas ng Kapaskuhan. Masaya ang bahay ng aming mga magulang, mainit ngunit walang pagmamalaki. Ang aking ina ay nakaupo at nagre-rengkadong handaan. Ang aking ama ay nag-aayos ng maingat ng altar ng mga santo. Ako naman ay tumutulong sa ina ko sa pag-aayos ng mga bunga, paghahanda ng plato ng merienda. Mabango ang hangin sa loob ng bahay, amoy kandila, amoy pandan, amoy bagong kanin. Ang amoy ng Pasko na matagal ko nang hindi naramdaman ang nagpapalakas sa aking puso. Nang yumuyuko pa ako para itali ang pisi ng pakete ng handaan, ang telepono sa mesa ay nagsimulang mag-vibrate ng tuloy-tuloy. Isang beses kapansin-pansin, ilang beses, nang sunod-sunod, hindi na normal. Tiningnan ko ang screen, ang pangalan ni Aling Cora ay lumitaw, pagkatapos ay nawala, pagkatapos ay lumitaw ulit. Bago pa makahinga, nagpatuloy pa rin ang pagpapatibay ng vibrate at pagkatapos ay ang mensahe ni Rolando ay sumalpak. "Sagutin mo ang telepono. May apurahan." Hindi ko ito binuksan agad. Ibinaba ko ang telepono at nagpatuloy sa trabaho na parang walang narinig. Sumilya pang aking ina at mahinahon na nagtanong, "Sino ang tumatawag, anak?" Bahagyang ngumiti ako. Baka may bagay sa kabilang panig. Aayusin ko mamaya. Hindi ko gustong mag-alala ang aking ina. Sa katapusan ng taon, patuloy na nag-vibrate ang telepono. Tiningnan ko ang bilang ng mga natisod na tawag na tumataas, 10 beses, 20 beses, halos 30 na. Noon ko lang kinuha at pinindot ang sagot. Hindi nagsalita agad ng, "Alo," mahinahon akong nagsalita. "Po, naririnig ko kayo." Sa kabilang dako ng linya, parang sumabog ka agad. Ang boses ni Aling Cora ay mataas at nagigiit sa bawat salita, parang gustong tumalab sa aking kaso. "Ano ba ang ginawa mo? Nakalock na ang card." Nakatayo ang tao sa supermarket, nakakahalata na ng hiya. Narinig ko sa likod ang ingay ng tao, ang ingay ng cart, ang ingay ng cashier, ang boses ng isang tao na nagsasabing, "Ate, hindi pumapasok." Inisip ko, nakatayo siya sa gitna ng maraming tao, namumula ang mukha, nakataas ang mata, ang kanyang pride ay nabaon sa machine ng card. Natatakot siya hindi dahil mauutasan sila. Natatakot siya dahil mahahalata ng mga tao. Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako nanalo ng may ngiting panghahamak. Tanong lang ako nang walang emosyon. Parang tinanong lang ang isang bagay sa araw-araw. "Nanay, ano ang bibilhin na kailangan ng ganoon kamabilis?" Lalong nagalit siya. "Pasko naman, bakit mo pa tinanong iyan? Karne, tinapay, inumin. May mga bisita sa bahay, gusto mong umuwi akong wala." Narinig ko ang salitang bisita at agad ko itong naunawaan. Ang handaan na ipinagmalaki niya sa lahat, ang Pasko na gusto niyang makita ng mga tao at magsabing,
Magaling ang pamilyang ito. Huminga ako ng malalim at nagbitaw ng iisang pangungusap, walang banta, ngunit sapat para mabago ang kapaligiran. Ang bahay ay may may-ari. Tanungin ang may-ari. Ako ay pinaalis, na wala na akong karapatang magdesisyon. Sa kabilang dako ng linya, biglang lumipol isang segundo at pagkatapos ay sumabog ulit. Sumigaw si Aling Cora. Nangahas ka ba? Manugang ka sa amin, dapat ikaw ang mag-alaga. Kasalanan mo ito, alam mo ba? Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang ingay ng pagsaway at ang boses ni Rolando ay sumagot, siguro kinuha ang telepono mula sa kamay niya. Ang boses niya ay bumaba, may pakiusap, ngunit may nakatago na kabaitan. Huwag mong gawin ito. Naririto ang mga bisita sa bahay. Buksan mo ang card ulit pagkatapos ng Pasko, pag-usapan natin. Narinig ko ang pagkatapos ng Pasko at napatawa ako, ngunit hindi malakas. Pagkatapos ng Pasko, ituring nila na walang nangyari. Papiliting lunukin ko ulit ang aking galit. Papiliting gawin ko ulit ang papel ng maamo para maging mapayapa ang bahay. Marahang ngumiti ako, hindi para manguyam, kundi dahil minsan ako rin ang gayon katanga. Sa bisperas ng Pasko, tinawag mo akong ibang tao. Ang ibang tao ay walang obligasyong sumaklaw sa handaan. Napatahimik si Rolando. Narinig ko ang kanyang hininga na tumindi. Sinisikap niyang ibaba ang boses para walang nakakarinig sa supermarket, ngunit pinilit pa rin niya. Huwag na. Buksan mo na lang. Simula ng taon, huwag gawing malas. Si Aling Cora ay muling lumabas, ang boses niya ay nagbago sa uri ng moral na paulit-ulit kong narinig. Manugang ka. Kapag Pasko at nagutom ang buong pamilya, kasalanan mo yun. Mahahalata ng mga tao ang kahihiyan ng pamilya namin. Paano mo pinapalaki ng iyong mga magulang? Nang narinig ko na kasama na niya ang aking mga magulang sa usapan, lumamig ang aking kalooban. Pinigilan ko pa rin ang aking boses na maging mahinahon, ngunit ang bawat salita na aking sinasabi ay tiyak tulad ng palo sa mesa. Pinaalis mo ako para doon sa mga kamag-anakang iyon. Ibig sabihin, pinili mo ang mga kamag-anakang iyon. Hingi ng pantulong sa mga kamag-anakang iyon ang pambabayad. Natigilan si Aling Cora at pagkatapos ay nagbukas ng isa pang matapang na pangungusap. Kalkuladora ka talaga ng pera. Mahinahon ko siyang sinagot. Hindi. Kinukwenta ko ulit kung saan ang tamang posisyon ko. Pinaalis na ako. Ibinaba ko ang tawag bago pa man sila makasabay. Hindi ko gustong marinig pa ang mga sumpa sa katapusan ng taon. Ibinaba ko ang telepono. Mahinahon pa ang aking mga kamay, ngunit alam ko na hindi pa tapos ang usapan. Tama, wala pang 10 minuto. Nagbuhos ng mga mensahe na parang ulan ng yelo. Umuwi ka at buksan ang card agad. Huwag mong subukan ang limitasyon ko, malalaman mo kung sino ako. Hindi ako sumasagot. Hindi nakikipagtalo. Kinuha lang ko ng maingat ang screenshot ng mga mensahe. Iniingatan ang bawat isa na parang naglalagay ng bato sa isang supot. Tumingin ang aking ina sa akin na matagal na hawak ang telepono. May nangyari ba, anak? Tumingin ako pataas at sinisikap pa ring ngumiti. Wala, nay. Kaya ko ito. Ngunit sa katunayan, malinaw na sa aking kalooban na hindi nila inaakala na mali ang pagpapaalis sa akin. Naiisip lang nilang mali ang pag-lock ng card. Para sa kanila, maaari akong umalis basta nandoon ang pera. Inihahanda ko na itaas ang screen ng aking telepono nang makatanggap ako ng isa pang mensahe ni Rolando. Isang mensahe lang, ngunit nangilabot ang aking likod. Kung hindi mo bubuksan ang card, punta kaming lahat sa bahay ng iyong mga magulang para gawing malaki ang boses. Tumingin ako sa screen ng matagal. Hindi dahil natakot akong gumawa sila ng gulo. Nanilabot ako dahil sa wakas ay nakita ko ng malinaw kung paano sila kumilos. Kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, gagamit sila ng presyon sa kahit sino, maging ang aking mga magulang, para pilitin akong yumuko. Mahinahon kong ibinaba ang telepono at bumalik sa pagtulong sa aking ina sa pagtatapos ng handaan. Ngunit sa isipan ko ay natibay na ang isang bagay mula sa sandaling iyon na ipinadala ang mensahe ni Rolando. Ang kasal na ito ay hindi na tungkol sa pagmamahal, naging sa pilitan na ito, at hindi ko hahayaang harapin ng aking mga magulang
ang kahihiyang iyon. Ang mensahe ni Rolando ay tulad ng malamig na guhit na tumatakbo pababa sa aking gulugod. Hindi ako agad sumagot. Ibinaba ko ang telepono. Huminga ng malalim, sinisikap na normal ang aking boses at mga kamay. Dahil hindi ko gusto na mapagalala ang aking mga magulang. Ngunit habang lalong sinisikap kong maging normal, lalong maririnig ko ang tunay na boses ng aking puso. Nangahas silang dalhin ng mga tao sa bahay ng aming mga magulang para pilitin ako, ibig sabihin, halos tuktok na ang kanilang paghamak sa akin at tuktok na rin ang kanilang paghamak sa aking mga magulang. Ang aking ina ay nag-aayos pa rin ng handaan. Ang aking ama ay naglalagay ng insenso. Ang maliit ngunit mainit na bahay na iyon ay biglang parang nakatayo sa harap ng isang malakas na bagyo. Lumapit ako sa aking ina at mahinahong nagsalita. Nay, magpatuloy ka ng normal. Mamaya, kung may dumating na hahayain mo akong harapin. Tumingin sa akin ang aking ina, may pag-aalala sa mga mata ngunit tumango pa rin. Ang aking ama ay hindi nagtanong ng marami, dahan-dahang nilagyan ng 3 insenso ang altar at lumingon sa akin ng may malalim na pagtingin. Ang uri ng pagtinging na uunawaan ng ama na ang anak niya ay nagtitiis ng hindi dapat tiisin. Bandang 9:00 ng gabi, tulad ng aking inaasahan, may ingay ng tigas na preno ng kotse sa labas at ang malakas na tunog ng pintuan ng kotse na pumalbok sa gitna ng gabi ng katapusan ng taon. Lumabas ako sa beranda. Ang gintong liwanag ay dumanak sa bakuran. Nakita ko ang kotse ni Rolando na nakaparada sa harap ng pintuan. Si Aling Cora ang unang bumaba, ang mukha ay muyot at sumunod sina Kuya Dante, Ate Emma at Kuya Oscar. 3 kamag-anakang noong bisperas ng Pasko ay nakangiti pa sa aming bahay ngayon. Ang mukha ng bawat isa ay parang nagsisingilin. Si Rolando ay huli sa lahat. Ang mga mata ay patuloy na naghahanap ng direksyon, parang natatakot, parang nag-iisip kung aling papel ang dapat niyang gawin. Sa sandaling nabuksan ang pintuan, diretso nang pumasok si Aling Cora, hindi man lamang bumati sa aking mga magulang. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran, ang boses ay mataas na parang pinagsisikapang marinig ng buong kapitbahayan. Hay nako, ang manugang ng iba ay nag-aalaga ng Pasko. Ang manugang ko ay nag-lock ng card at pinahirapan ang buong pamilya. Ang aking ina na nasa kusina ay natigilan nang marinig iyon, hawak pa ang plato ng prutas, ngunit nakatayo na parang naipinako. Lumabas ang aking ama, namumula ang mukha sa galit, ngunit sinisikap pa ring mag-ingat. Aling Cora, Pasko naman, pabagalan ang pagsasalita. Bago pa matapos ang pangungusap, pumalit na si Aling Cora, itinuro ang direksyon ng aming bahay. Paano ninyo pinalaki ang inyong anak? Pinalaki ninyong walang respeto, pinagbibintanahan niya kami, pinagkakahiyaan ang aming pamilya, pinagkakahiyaan ang lahat naming kamag-anak. Ang mga salita niya ay katulad ng bato na inihahagis ng walang direksyon, hindi kailangan ng katotohanan, basta makasakit lang. Sumabak si Rolando, ang boses ay halong pakiusap at banta tulad ng isang taong gustong pilitin, ngunit pinapanatili pa rin ang mukha ng mabuting asawa. Lumabas ka at pag-usapan natin, huwag hayaang mahiya ang matatanda. Direkta kong tiningnan si Rolando, ang bawat salita ay nahuhulog ng malinaw. Dinala mo ang mga tao sa bahay ng aking mga magulang para takutin ako. Iyon ba ang tinatawag mong pag-uusap? Natigilan si Rolando, ang mga mata ay pumunta sa ina niya at pagkatapos ay tumingin sa lupa. Si Aling Cora ay kaagad na sumulong ng isa pang hakbang, ang boses ay umangat. Hindi naman pagtatakot. Nandito kami para malaman ang katotohanan. Ikaw ay manugang, nangahas kang gawin iyon. Ano ba ang itinuturing mo sa aming pamilya? Si Kuya Dante ay nakatayo sa tabi at nagdagdag. Ang babae na nag-aasawa ngunit nagtatago ng pera, parang nagtatago ng buhay, ganyan lang ang uri niya. Si Ate Emma ay sumabay rin. Konting pera, at inaakala na niyang siya ang pinakadakila. Hayagan na niyang hinahamak ang pamilya ng asawa. Si Kuya Oscar naman ay ngumiti ng nakakayamot, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na parang nagtatasa ng isang sira na produkto. Kung talaga kang magaling maging magaling,
huwag hayaang magutom ang mga tao sa katapusan ng taon. Habang nagsasalita sila, napansin ko na hindi na mainit ang aking damdamin tulad ng dati. Nagiging malamig na, kaya nalinaw ko ang bawat mukha, ang bawat maling ngiti, ang bawat masakim at mapuot na tingin. Hindi na ako nagtatalo ng matagal. Alam ko, kapag mas marami pang sinasabi, mas marami silang dahilan para palakasin ang gulo. Nagtanong lang ako, ang boses ay sapat na marinig, ngunit matalas tulad ng manipis na talim. Nagdala ba kayong anumang bagay mula sa probinsya o umakyat para kumain gamit ang aking card? Ang tanong na iyon ay parang isang kamay ng asin na ihinagis sa mukha ng lahat. Natigilan si Kuya Dante, natahimik si Ate Emma, tumigil ng ngiti si Kuya Oscar. Si Aling Cora naman ay parang tinamaan sa pinakamasakit na bahagi, namula ang mukha, namaga ang ugat ng leeg. Sino ang sinabi mong kumakain sa iyo? Magsalita ka ng patas. Mahinahon siyang tiningnan ko. Hindi ko sinabing mali ang sinuman, nanay. Tinanong ko lang ang totoo. Kung hindi ninyo balak gamitin ang aking card, bakit daan-daang beses na tinawagan ninyo? Bakit dinala ninyo pati ang buong grupo rito? Namula ng higit pa si Aling Cora. Itinuro ang kanyang kamay, diretso sa aking mukha, nanginginig ito sa galit. Buksan mo ang card agad. Kung hindi mula ngayon, huwag mo nang lakad ng pasakay sa bahay na iyon. Mahinahon kong sinagot siya, hindi palakas, ngunit ang bawat salita ay malinaw. Nakatayo ako sa bahay ng aking mga magulang. Ang bahay na iyon, ikaw ang nagsabi na pinalabas mo na ako. Natigilan si Aling Cora, pagkatapos ay lumingon sa aking mga magulang na parang naghahanap ng kakampi para piliting yumuko ako. Nakita ba ninyo? Iyan ang inyong anak. Hinahamak ang pamilya ng kanyang asawa. Gusto niyang mamatay, sa gutom ang aming pamilya. Ang aking ama ay humigpit ng hawak, ang boses ay mababa, ngunit mabigat. Aling Cora, narito kayo sa aming bahay, at ganyan ang pagsasalita. Kayo ang nagpapahirap sa aming sambahayan, hindi ang aming anak. Umangat ang labi ni Aling Cora. Kung ganyan kayo, alagaan ninyo na siya. Ang lahat sa aming bahay, gusto niyang hawakan. Nang sandaling iyon, inilabas ni Rolando ang isang nakatiklop na papel mula sa kanyang bulsa at iniharap ito sa harapan ko. Ang boses niya ay nagkunwaring kalmado, parang isang taong nagbibigay ng solusyon. Ito ay isang kasunduan, ikaw ay voluntaryong magbibigay ng tulong sa pamilya ng asawa. Pumirma ka para maayos ang lahat. Simula ng bagong taon, huwag nang gawing malaki. Tiningnan ko ang papel. Tumbok ang aking puso ng isang malakas na tibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil naunawaan ko na ang lahat ay pinlano na. Hindi ito bigla ang pagkamayabang, hindi ito mga salitang nasabi ng walang isip. Dinisenyuhan nila ang sitwasyon, pinalayas nila ako para libre ang kanilang kilos. Pinahawak ang card para maggastos ng walang pagtatanong. Nang nalock ang card, dinala ang mga tao para maggulo, at sa huli, sinisikap nilang itali ako sa isang papel. Hindi ko tinanggap ang papel. Direkta kong tiningnan si Rolando, ang boses ko ay naging malamig. Ang pagdala mo ng papel na ito ay pag-amin mo. Noong bisperas ng Pasko, pinaalis mo ako. Ngayon ay dinala mo ang mga tao para pilitin akong pumirma. Inaakala mo ba na ito ay usapan ng pamilya lamang at maaari mong gawin ang gusto mo? Nais pang magsalita ni Rolando, ngunit agad ko siyang pinigilan. Ang bawat salita ay malinaw na parang itinatambol. Magsasama ako ng saksi. Hihilingin ko ang kanilang testigo. Nagyelo ang hangin. Nakatayong patay si Aling Cora ng isang segundo, pagkatapos ay sumigaw na parang tinamaan sa kaloob-looban ng kanyang pride. Mangahas ka ba? Malakas kang magsalita. Direkta ko siyang tiningnan, mahinahon hanggang malamig. Mangahas ako dahil wala na akong mawawala. Sinabi kong maghahanap ako ng saksi at si Aling Cora ay nerbiyoso agad. Sumigaw siya. Sino kang magre-record? Ikaw ang may pag-aari ng bahay na ito. Tiningnan ko siya ng walang pag-iwas. Nandito ako sa bahay ng aking mga magulang. Ikaw ay nasa bahay ng iba at nagsisigaw pa. Mayroon din akong karapatang protektahan ang sarili ko. Natigilan si Aling Cora, ngunit tigisin pa rin ang sarili. Ako ay biyenan. Naparito para makipag-usap.
Marahang tumango ako, kaya't makipag-usap ng malinaw. May recording, mas magaling kung tama ka, hindi ka matatakot. Lumingon ako kay Rolando hindi na sa biyenan, dahil alam ko na ang ugat ay nakalagak sa lalaking nakatayo sa pagitan ng dalawang panig, ngunit inaakala na ang katahimikan ay walang ginagawa siyang kasalanan. Direkta ko siyang tinanong, sa harapan ng aking mga magulang at ng tatlong kamag-anak na ito sabihin mo ulit noong bisperas ng Pasko, sino ang nagsabing ibang tao ang asawa? Sino ang nagpahintulot na huwag nang tanungin pa ang asawa kung may bibilhing card? Niyayanig si Rolando, ang mga mata ay lumayo sa ina niya at tumingin sa lupa. Nagtangkang magsalita, mahal, huwag ilabas ang mga lumang usapan. Pasko naman, agad ko siyang pinutol, hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Walang luma o bago mayroon lang tama o mali. Sino ang naglagay ng supplementary card sa kamay ng iyong nanay? Kaagad na sumagal si Aling Cora para iligtas ang kanyang anak. Ang boses ay mataas. Nagawa niya iyon dahil may magagastos. Asawa at asawa, pwede bang magpirma para sa isa't isa? Direkta ko siyang tiningnan, hindi nagtawa, hindi nanlait, nagbitaw lang ng iisang pangungusap na wala na silang masagot. Ang pagpirma para sa isa't isa ay kapag may legal na pahintulot. Ito ay peke. Nagsimulang pumuti ang mukha ni Ate Emma, lumingon siya kay Kuya Dante na parang tinatanong, totoo ba ito? Si Kuya Oscar ay nagtuwid, nang umupo ang pagmamataas ay naglaho na sa mukha. Nakita ni Aling Cora na nagbabago na ang hangin, kumampas siya sa mesa ng malakas. Kung pagpapalakin mo ito, hindi ka na babalik sa bahay namin. Ang boses niya ay tumaas, sinisikap na patakbuhin ang kanyang galit sa lugar ng katuwiran. Ngunit hindi na ako natatakot sa ganitong uri ng sigaw. Mahinahon ang aking boses, ngunit ang bawat salita ay malinaw na bumabagsak sa malamig na sahig. Ang landas pabalik sa aking bahay ay ang nasa kamay ko, hindi sa kamay ninyo. Napatahan si Aling Cora na mayak ang mga mata. Inilabas ko ang aking telepono, binuksan ang tamang file ng recording at pinaplay ito sa gitna ng sala. Ang boses ni Aling Cora sa recording ay lumabas ng malinaw at matilis. Nakalock na ang card. Nakatayo ang tao sa supermarket, nakakahiya na. Kapag nakalock ang card, ano kakainin ng buong pamilya? Ang lahat sa sala ay tumigil ng hininga. Si Ate Emma ay yumukong pababa. Nilunok ng laway ni Kuya Dante. Lumingon si Kuya Oscar sa ibang lugar, parang hindi na kaya ng kanyang mga mata ang katotohanan. Pinawi ko ang recording at dahan-dahang nagsalita, ang bawat salita ay bumabagsak tulad ng martilyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nila ang card. Hindi para sa bahay, para sa handaan, para sa pride. Nais pang sumagot ni Aling Cora, ngunit ang mga salita ay natigilan sa kanyang lalamunan dahil ang kanyang sariling boses sa recording ang nagsiwalat sa kanyang tunay na motibo. Nagsimulang mataranta ng totoo si Ate Emma. Nagsimulang kumapit ang mga kamay niya, nanginginig ang boses. Sige na, Pasko naman, huwag na dalhin ang pulis rito. Mga usapan ng pamilya dito na lang tapusin. Nag-alimbukay rin si Kuya Dante. Oo naman, iniisip ko ring umakyat lang para magsaya, hindi alam na ganito pala. Si Kuya Oscar naman ay naupo ng tuwid, ang mga mata ay naghahanap ng pintuan, malinaw na gustong makaalis ng maaga. Tiningnan ko silang lahat, ang aking boses ay pare-pareho pa rin. Hindi ko sinasangkot ang kahit sino. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Sino ang gumawa ng anong bagay, kailangan nilang managot. Sinabi ko iyon hindi para takutin, kundi para putulin ang ugali nilang pagpilit kapag nakita nilang natatakutan ang tao, at pag-aabuso kapag nakita nilang malambot ang tao. Nang makitang ang mga kamag-anakang lumayog na ang loob, biglang nagbago ng posisyon si Aling Cora. Biglang niyakap niya ang kanyang dibdib, ang boses ay naging maiyak na may kahalong pagbabanta. Ginawa ko iyon para sa dignidad ng pamilyang ito. May nag-iisip ba sa akin? Dumating ang mga tao, hindi ko ba hahayaang kumain sila ng maayos para sabihin ng mga tao na kuripot kami? Tiningnan ko siya, hindi nanalo, nang may ngiting panghahamak, nagsalita lang ng iisang maikling pangungusap na natigil siya. Ang pride ay hindi mabibili sa pera ng manugang. Napatahan si Aling Cora.
Ang mga mata niya ay tumingin sa akin na parang tumingin siya sa kaaway. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tingin na iyon ay hindi na natakot pa sa akin. Naunawaan ko na ang pride ay higit na mahalaga kaysa tama o mali at dahil sa pagpapahalagahang iyon, handa siyang gumawa ng lakas loob. Muling nag-vibrate ang telepono ko mensahe mula sa bangko, nagpapabatid ng schedule ng trabaho para sa susunod na araw para sa verifikasyon ng pirma. Iniwan ko itong nakabuksan sa mesa para makita nila. Pagkakita noon ni Rolando, talagang nataranta siya. Humakbang siya pasulong, ang boses ay nabasag, hindi na kaya pang pigilin ang sarili. Huwag mo iyon. Pakiusap, pakiusap. Tumingin ko sa kanya kalmado hanggang sa manahimik ang kanyang tingin. Ito kailangan mong humingi ng tawad sa batas. Narinig iyon ni Aling Cora at sumigaw siya. Malupit ka talaga. Gusto mo ba kaming lahat ay masalanta? Mahinahon akong sumagot ng bawat salita. Ang pagkasalanta ay sarili ninyong pinili, hindi ko ginawa. Ang sala noon ay hindi na lugar ng usapan. Ito ay isang lugar ng pagguho. Ang tatlong kamag-anakang nagsimulang umurong sa kanilang tingin, sa kanilang postura, sa paraan ng kanilang pag-upo. Wala na silang pinagtatanggol si Aling Cora tulad ng ginawa nila sa bahay ng aking mga magulang dahil naramdaman na nila ang amoy ng gulo. At ng oras na iyon, direkta kong tiningnan si Rolando at binigkas ang huling pangungusap para tapusin ang lahat. Walang sigaw. Malinaw lang, pinili mong tumayo sa likod ng iyong nanay mula ngayon. Tatayo ka rin sa likod ng lahat ng kahihinatnan. Nakatayong patay si Rolando, nakatayong patay si Aling Cora, dahil sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, naunawaan nila na ang tinatawag nilang ibang tao ay wala nang gagawing pahintulot na gamitin sila. Umaga ng ika-2 araw ng bagong taon. Pumunta ako sa bangko sa tamang oras. Malamig ang hangin ng simula ng taon ngunit maliwanag ang sikat ng araw. Ang kalsada ay kakaunting tao pa, karamihan ay nagbabakasyon pa rin. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang aking ama, nakasuot ng matandang kulay, kayumanggi na jacket. Ang kanyang hakbang ay mabagal, ngunit tuwid ang likod. Ang aking ama ay hindi madalas na magsalita, naglakad lang siya sa tabi ko tulad ng isang angkla. Tumingin ako sa kanya at ang puso ko ay sabay na mainit at maasim. Mainit dahil sa wakas ay mayroon ng taong nakatayo sa tabi ko. Maasim dahil kung lamang noong nakaraan ay hindi ko pinagsikapang tumayo ng mag-isa ng gayon katagal. Pumasok sa lugar, ang kawani ng pagtanggap ay sinalubong kami at inihatid kami sa opisina ng legal. Ang hangin doon ay iba kaysa sa mga usapan sa bahay. Lahat ng sinasabi rito ay sa pamamagitan ng papel, ng selyo, ng proseso. Muling inilabas ko ang mga dokumento, malinaw ang aking pagpapaliwanag. Hindi ako pumirma. Pinaghinalaan ko na may peke ng pirma at hinihiling ko na pansamantalang itigil ang lahat ng transaksyon na may kaugnayan sa ari-arian. Ang taong nag-aasikaso sa akin ay tumango, maikli at propesyonal ang sagot. Natanggap na namin. Ngayon ay inimbitahan ka namin para sa karagdagang pag-alinlangan ng ilang dokumento na kasama sa file. Nang marinig ko ang mga kasama sa file, muli namang nanghina ang aking puso. Alam ko na ang bitag ni Aling Cora ay hindi lang nakalagak sa isang pirma. Inilabas ng opisyal ang isang file, binuksan ang ilang pahina at itinaas ang isang photocopy sa akin. Sa itaas ng pahina ay isang linya na hindi ko pa kailanman nakita sa buong buhay ko, isang kasunduan tungkol sa ari-arian na may kasamang addendum sa file ng utang. Tumingin akong matagal sa aking pangalan, ang pangalan ni Rolando, naroroon ang dalawa. Ngunit ang bagay na nagpapanilabot sa akin ay ito. Hindi ko maalala na pumirma ako sa alinmang bagay na ganito. Binasa ko ng maingat ang ilang linya at ang aking mga mata ay tumigil sa isang bahagi ng datos tungkol sa pinagmulan ng pondo ng ari-arian. Sa sandaling iyon, isang pintuan sa aking isip ay bumukas. Naaalala ko ang araw na natanggap namin ang bahay. Naaalala ko na ng panahong iyon, ang aking mga magulang ay naglipat ng napakmalaking halaga at sinabi, "Para maging panatag ang iyong loob, anak," at binalaan akong ingatan ng mga papeles. Nakinig ako ngunit hindi ko naintindihan ng ganap.
Mahinahon ang salita ng opisyal, bawat salita ay malinaw. Sa file ay kasama ang dokumentong ito na nagtatala ng pinagmulan ng pondo na nagpapakita na ang malaking bahagi ng pera ay nagmula sa pamilya ng babae. Pakikumpirma mo. Tumingin ako sa aking ama. Hindi siya umiwas. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng napakakalmado. Tama. Ang pera para sa bahay, malaki ang ambag ng aming pamilya. Lumingon ako sa kanya, nanigas ang lalamunan ko. Bakit hindi ko nalaman, tatay? Tumingin sa akin ang aking ama, ang mga mata niya ay mabait ngunit may sakit. Inibig kami sa iyo, kaya naman naghanda kami. Sayang lang, handa kami ng tama. Ang pangungusap na iyon ay parang isang mahinang sampal sa aking puso. Ilang segundo akong natigilan, hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil naunawaan ko. Ang aking mga magulang ay nakita ang bagay na sinisikap kong huwag makita. Ang puso ng tao ay minsan ay mas masaren kaysa iniisip natin. Nagpatuloy ang opisyal, inilabas ang pinakamahalaga sa dokumento. May isang bahagi na napaklinaw. Sa diwa, ang halaga na iniambag ng magulang ng babae ay isang kondisyonal na tulong at sa kaganapan ng pagpepeke ng pirma o pag-ulit ng pinansyal na sapilitan mula sa pamilya ng lalaki, ang bahaging iyon ay maaaring isaalang-alang bilang hiwalay para sa proteksyon ng nagbigay. Binasa ko iyon at ang dalawa kong kamay ay naging malamig. Hindi ako eksperto sa batas, hindi ko mabibigyang kahulugan ang bawat pangungusap. Ngunit naunawaan ko ang isang bagay ng malinaw. Ang aking mga magulang ay nagtanim ng isang seguridadong pindutan para sa akin, ng matagal na isang pindutang hindi alam ni Aling Cora o ni Rolando, o kaya ay hindi nila inakala na may ganito. Nagsalita ang opisyal habang tinitingnan ako. Batay sa inyong ibinigay at sa pag-alinlangan ng pirma, paunang tinatanggap namin na may posibilidad ng pekeng pirma. Ang file ng utang ay pansamantalang ititigil para sa beripikasyon ayon sa regulasyon. Nang marinig ko ang pansamantalang itigil, napahinga ako ng maluwag. Kahit paano, hindi pa mauukoy ang bahay ng higit pa. Ngunit alam ko, ang pansamantalang itigil ay hindi katumbas ng tapos na. Ito ay ang pagpigil lang sa apoy bago pa man kumapit sa damo. At ngayon, ang kailangan ko ay dalhin ang mga taong gumawa ng lahat ng ito sa lugar na hindi nila maaaring mapigilan ng kanilang mga sigaw. Nagpadala ako ng mensahe kay Rolando, iisang maikling, malamig na mensahe. Dalhin mo si nanay dito. May dapat niyang marinig. Walang paliwanag. Walang argumento. Alam ko, habang mas marami akong ipinaliwanag, mas maraming panahon ang magkakaroon si Rolando para mag-isip ng paraan. Wala pang 10 minuto, tumawag si Rolando, ang boses ay mas mababa kaysa dati, nanginginig kaibang-kaiba sa mapagbantang tono noong bisperas ng Kapaskuhan. Nasaan ka? Maigsi ang sagot ko. Sa bangko, legal section pa rin. Dalhin mo si nanay. Nanahimik si Rolando. Maririnig ko ang kanyang mabigat na paghinga at pagkatapos ay isang maliliit na salita lang. Huwag mo itong palakihin. Bahagyang ngumiti ako sa aking sarili, ngunit hindi ito inilabas sa bibig. Palakihin. Ang peking pirma ay hindi palakihin. Bandang pagkatapos, dumating si Aling Cora. Nandoon na ang pamilyar na pag-asta niya, mapanggulo na parang nangakuha ng lupa. Nang pumasok siya, malakas agad ang boses. Ako ang nanay niya. Ang mga desisyon sa bahay ay sa akin, ngunit wala rito ang entablado para sa kanya. Iisang pangungusap ng opisyal, mahinahon, ngunit parang nagsasara ng takip. Po, ang transaksyon ng ari-arian, ang magulang, ay walang karapatang pumirma. Kailangan ng magkabilang may-ari. Natigilan si Aling Cora, namula ang mukha. Tumayo si Rolando sa likod ng ina, hindi siya tumingin sa akin. Hindi ako nag-ikot. Inilabas ko ang kopya ng dokumento, itinulak ito diretso sa harapan ni Aling Cora. Basahin po ninyo. Kinuha ni Aling Cora ito ng mabilis. Binasa habang nagbabasa, lalong pumuputi ang kanyang mukha. Ang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi na katulad ng sigurado at determinado nang ituturo sa akin sa bahay ng aming mga magulang. Ang 3 kamag-anakang sumabay o naghihintay ng balita
Ang iisang pagtingin sa mukha ni Aling Cora sa sandaling iyon ay sapat na para maunawaan nila. May bagay na hindi niya kontrolado. Mahinahon kong tiningnan si Rolando at tanong ng bulong. Sabi mo, ito ang bahay mo, di ba? Lumingon si Aling Cora kay Rolando, ang mga mata ay parang gustong lamunin ng buhay ang anak. Sabi mo bahay mo ito, sabi mo. Nasaan na ang bahay mo? Napatahan si Rolando. Ang uri ng pagtahimik ng isang taong kamakailan lang ay nagmamataas at ngayon ay tinamaan ng katotohanan ng diretsyo sa mukha. Tumayo ako ng tuwid at tiningnan si Aling Cora, hindi nagsigaw, hindi nandaya. Dahan-dahan akong nagsalita, ang bawat salita ay bumabagsak sa malamig na sahig ng opisyal na silid. Pinaalis mo ako sa aking sariling bahay, ngunit nakalimutan mo ang isang bagay, ang karapatang magpaalis, wala iyon sa iyo. Nang lumapit sa katapusan ng sandaling iyon sa bangko, naisip ko na mauunawaan na siguro ni Aling Cora ang lahat at titigil na. Ngunit maling-mali ang aking pagtatansya sa kanyang pride na hinaluan ng pagmamasakim. Nang lumabas sa pintuan bago pa man maabot ang kalsada, bumagal siya para tumingin sa akin ng matagal, pagkatapos ay lumingon kay Rolando at nagbitiw ng mariing pangungusap. Balikan mo ang dati para malaman niya kung ano ang paghihirap. Hindi ako sumagot. Mahigpit na lang ang hawak sa aking mga papeles sa kamay. Pakiramdam ay hawak ko ang isang manipis na kalasag bago ang isang bagyo ng bato. Ang aking ama ay naglakad sa tabi ko ng mabagal ngunit matatag. Hindi niya sinabihang umatras ako ni suminong man. Nandoon lang siya, parang isang paalala. Mayroon ka pa ring pamilyang nakatayo sa likod mo. Huwag matakot. Hapon ng araw na iyon, habang nasa bahay pa rin ang aming mga magulang, muli namang nag-vibrate ang telepono ko. Hindi na ito tulad ng desperadong paulit-ulit na tawag ng bisperas ng Kapaskuhan. Ito ay mga mensahe sa group chat ng mga residente ng aming community. May nakakaalam kung ano ang nangyayari sa bahay ng ate? Maraming ingay kanina, at ilang minuto pa, dumating ang isa pa. Narinig ko, hindi magalang daw ang manugang. Iniwan daw ang biyenan niya. Habang binabasa ko ito, nanigas ang aking lalamunan. Sinimulan na ni Aling Cora ang kanyang huling laro, pagtatayo ng tsismis. Hindi niya magagapi ako gamit ang mga papeles. Kaya naman gagamitin niya ang dila. Gusto niyang gawing masama ang aking pangalan sa komunidad para mapahiya ako at bumalik para humingi ng tawad at tanggapin ang lahat ng gaya ng dati. Nauunawaan ko ang kanyang laro. Hindi kailangan ang katotohanan, kailangan niya ang tsismis. Bago pa man ako makasagot ng kahit ano, may mensahe ang kapitbahay sa akin. Ate, nandito ang mga tao sa labas ng inyong bahay. Si nanay ng asawa mo at iba pa. Nagkakaingay, nagsasalitang marami. Ipinagtagpo ko ang screen, nagtayo agad. Tumawag sa akin ang aking ina ng nerbiyoso. Saan ka pupunta? Maiksi ang sagot ko. Sa bahay, konti lang. Tumayo rin ang aking ama at kinuha ang jacket niya. Kasama ka ng tatay. Tumingin ako sa kanya at tumango. Sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-iisa. Nang dumating kami, tulad ng aking inaasahan, nakatayo sa harap ng pintuan sina Aling Cora, Rolando, at ang tatlong kamag-anak. Nakatayo sila roon na parang nanalo na sila ng lugar, nagsasalita ng malakas para marinig ng buong palapag. Ang manugang ng iba ay nag-aalaga ng Pasko. Ang manugang ko ay umaalis, nag-lock ng card, at pinahirapan ang buong pamilya. Nagsumigal sa labas ng elevator at nakita niya ako. Iyan siya. Siya iyon. Si Ate Emma ay nagsimulang magpayo rin, isang beses mapagkukunwari, isang beses totoo. Pasko naman ganyan ang paggawa. Masama talaga. Si Kuya Oscar ay ngumiti nang nakakasuka, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na parang isang bagay na may depekto. Kung talagang magaling ka, maging magaling, huwag hayaang magutom ang mga tao sa katapusan ng taon. Habang nagsasalita sila, naramdaman ko na hindi na mainit ang damdamin ko tulad ng dati. Nagiging malamig na, kaya nalinaw ko ang bawat mukha, ang bawat maling ngiti, ang bawat masakim na tingin. Hindi na ako nag-away ng matagal. Nagtanong lang ako ng iisang tanong, ang boses ay sapat na marinig, ngunit katulad ng manipis na talim. Nagdala ba kayong anumang bagay mula sa probinsya o umakyat kayo para kumain sa gastos ko?
Natigilan si Kuya Dante. Natahimik si Ate Emma. Tumigil ng ngiti si Kuya Oscar. Si Aling Cora naman ay parang tinamaan sa pinakamasakit na mula ang mukha, namaga ang ugat ng leeg. Sino ang sinabi mong kumakain sa iyo? Magsalita ng maayos. Mahinahon ko siyang tiningnan. Hindi ko sinabing mali ang sinuman. Tanong ko lang ang katotohanan. Kung hindi ninyo plano ang gamitin ang card ko, bakit daan-daang beses na tinawagan ninyo? Bakit dinala ninyo pati ang buong grupo rito? Lalong namula si Aling Cora. Itinuro ang kamay patungo sa aking mukha, nanginginig ito sa galit. Buksan mo ang card agad. Kung hindi mula ngayon, huwag mo nang lakad papasok ng bahay na iyon. Mahinahon ko siyang sinagot, hindi palakas, ngunit ang bawat salita ay malinaw. Nakatayo ako sa tapat ng sarili kong bahay. Ang bahay na iyon, sabi mo, pinaalis mo na ako. Natigilan si Aling Cora pagkatapos ay lumingon sa aking mga magulang na parang naghahanap ng kakampi para maging hadlang sa akin. Nakita ninyo? Iyan ang inyong anak, hinahamak ang pamilya ng asawa. Gusto niyang mamatay sa gutom ang pamilya namin. Ang aking ama ay humigpit ng hawak, ang boses ay mababa ngunit mabigat tulad ng bato. Aling Cora, naandito kayo sa aming bahay at gayon ang pagsasalita. Kayo ang nagpapahirap sa aming pamilya, hindi ang aming anak. Umangat ang labi ni Aling Cora. Kung ganyan kayo alagaan na ninyo ang inyong anak, ang lahat sa aming bahay gusto niyang hawakan. Nang sandaling iyon, inilabas ni Rolando ang nakatiklop na papel mula sa bulsa, itinaas ito sa harapan ko. Ito ay kasunduan, ikaw ay voluntaryong magbibigay ng tulong sa pamilya ng asawa mo. Pumirma ka para maayos ang lahat. Simula ng bagong taon, huwag gawing malaki. Tiningnan ko ang papel. Tibok ng isang malakas ang aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil naunawaan ko na ang lahat ay pinlano na. Hindi ito bigla ang pagkagalit. Hindi ito mga salitang nasabi nang walang pag-iisip. Gumawa sila ng plano, pinaalis nila ako para libre ang kilos nila. Pinigilan ang card para maggastos ng walang tanong. Nang nalock ang card, dinala ang mga tao para maggulo. At sa huli, sinisikap nilang itali ako ng papel. Hindi ko tinanggap ang papel. Direkta kong tiningnan si Rolando, ang aking boses ay naging malamig. Ang pagdadala mo ng papel na ito ay pag-amin. Noong bisperas ng Pasko, pinaalis mo ako. Ngayon ay dinala mo ang mga tao para pilitin akong pumirma. Inaakala mo ba na ito ay usapan ng pamilya lamang at maaari mong gawin ang gusto mo? Nais pang magsalita ni Rolando, ngunit agad ko siyang pinutol. Ang bawat salita ay malinaw na parang itinatambol. Magsasama ako ng saksi. Nagyelo ang hangin sa paligid. Nakatayong patay si Aling Cora ng isang segundo, pagkatapos ay sumigaw na parang tinamaan sa kaibuturan ng kanyang pride. Mangahas ka ba? Direkta ko siyang tiningnan, hindi umiiwas. Mangahas ako dahil wala na akong mawawala. Sa sandaling sinabi ko na maghahanap ako ng saksi, nerbiyoso na si Aling Cora. Nagsumigaw siya, nangahas kang gumawa ng ganyan? Pasko naman, taliwas iyan. Si Kuya Dante ay nagsimulang mag-alinlangan. Si Ate Emma rin ay lumambot. Oo naman, sige, wag na maggulo sa oras na ito. Tiningnan ko silang lahat at pagkatapos ay tumingin sa aking mga magulang na nakatayo sa likod ko. Ang mga mata ng aking ina ay puno ng pag-aalala at lungkot. Ang aking ama naman ay namumula sa galit, ngunit sinisikap pa ring maging kalmado. Noon ay naunawaan ko, kung hindi ako mangangahas ngayon, lalong papalayo sila, at kung patuloy na nila itong gagawin, ang aking mga magulang ang magiging biktima ng kahihiyang hindi nila dapat danasin. Hindi ko maaaring pahintulutan ng ganoon. Inilabas ko ang aking telepono nang hayagan at pinindot ang record button. Malinaw ang screen at nagsalita ako ng ranahin. Ang boses ay hindi mataas ngunit matibay. Hinahayaan ko kayong malaman na ito ay nire-record. Kung may sinasabi kayong tama, wala kayong dapat ikatakot. Nataranta si Aling Cora halata sa mukha. Sumigaw siya. Sino kang mag-record sa aming bahay? Mahinahon ko siyang tiningnan, malamig. Nandito tayo sa bahay ng aking mga magulang. Nakatayo ka sa bahay ng iba at nagsisigaw, mayroon din akong karapatang protektahan ang aking sarili. Natigilan si Aling Cora ngunit nagtigas pa rin. Ako ay biyenan. Naparito para makipag-usap. Bahagyang tumango ako.
Kaya nga makipag-usap ng malinaw kung tama hindi matatatakot sa recording. Lumingon ako kay Rolando, hindi na sa biyenan. Dahil alam ko na ang ugat ay nakalagay sa lalaking nakatayo sa pagitan ng dalawang panig, ngunit inaakala na walang kasalanan ang katahimikan. Direkta ko siyang tinanong sa harapan ng lahat, sa harapan ng aking mga magulang at ng 3 kamag-anakang ito. Sabihin mo ulit, noong bisperas ng Pasko, sino ang nagsabing ibang tao ang asawa? Sino ang nagbigay ng supplementary card sa nanay mo? Nang wala akong pahintulot, niyayanig si Rolando. Ang mga mata ay pumunta sa ina at pagkatapos ay tumingin sa lupa. Nagsimulang magsalita ngunit pinugto ko agad. Mahal, huwag ilabas ang mga lumang. Walang luma o bago. Tama o mali. Pumagitan si Aling Cora agad para iligtas ang anak. Ang boses ay mataas. Ginawa niya iyon para may mapambili asawa at asawa. Pwede bang pumirma para sa isa't isa? Direkta ko siyang tiningnan, iisang pangungusap. Ang pumirma para sa isa't isa ay kapag may legal na pahintulot. Ito ay peke. Nagsimulang pumuti ang mukha ni Ate Emma. Lumingon siya kay Kuya Dante na parang tinatanong, "Totoo ba ito?" Si Kuya Oscar ay nagtuwid na umupo na wala na ang pagmamataas sa mukha niya. Nakita ni Aling Cora na nagbabago ang kapaligiran kaya kumampas siya sa mesa ng malakas. "Kung palalakin mo ito, hindi ka na babalik sa aming bahay." Ngunit hindi na ako natatakot sa ganitong uri ng pagbabanta. Mahinahon ang boses ko, ngunit ang bawat salita ay bumabagsak sa malamig na sahig. Ang landas pabalik sa aking bahay ay nasa kamay ko, hindi sa inyo. Inilabas ko ang aking telepono, binuksan ang tamang recording file at pinaplay ito sa gitna ng pagtitipon. Lumabas ang boses ni Aling Cora mula sa recording, malinaw at mataas. Nakalock na ang card. Nakatayo ang tao sa supermarket, nakakahiya na. Kapag nakalock ang card, ano ang kakainin ng buong pamilya? Huminto ang lahat ng hininga sa paligid. Si Ate Emma ay yumukong pababa. Nilunok ng laway ni Kuya Dante. Si Kuya Oscar ay lumingon sa ibang direksyon, parang hindi na kaya ng mga mata niya ang katotohanan. Pinawi ko ang recording at dahan-dahang nagsalita, ang bawat salita ay bumabagsak tulad ng martilyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng card. Hindi para sa bahay, para sa handaan, para sa pride. Nais pang sumagot ni Aling Cora, ngunit ang mga salita ay natigilan sa kanyang lalamunan dahil ang kanyang sariling boses sa recording ang nagsiwalat ng tunay na motibasyon. Nagsimulang mataranta ng totoo si Ate Emma. Nagsimulang kumapit ang mga kamay. Sige na, Pasko naman. Huwag nang dalhin ang pulis rito. Usapan ng pamilya, dito na lang tapusin. Nag-alinlangan din si Kuya Dante. Iniisip ko rin umakyat lang para magsaya, hindi alam na ganito pala. Si Kuya Oscar naman ay naupo ng tuwid, ang mga mata ay naghahanap ng pintuan, gusto nang makaalis. Tiningnan ko silang lahat, ang boses ko ay pare-pareho pa rin. Hindi ko sinasangkot ang kahit sino. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Kung sino ang gumawa ng anong bagay, dapat nilang sagutin. Sinabi ko yon hindi para takutin kundi para putulin ang ugali nilang magpiga kapag nakita nilang natatakutan ang tao at mag-aabuso kapag nakita nilang malambot ang tao. Nang makita ni Aling Cora na ang mga kamag-anakang iyon ay nagbabago na ng tingin, agad nagbago ng posisyon. Biglang niyakap niya ang kanyang dibdib, ang boses ay nagiging paiyak na may kasamang pagbabanta. Ginawa ko iyon para sa dignidad ng pamilyang ito. May nag-iisip ba sa akin? Dumating ang mga tao, hindi ba kailangan nilang kumain ng maayos para sabihin ng mga tao na kuripot kami? Tiningnan ko siya, hindi nanalo, nang may ngiting panghahamak, nagsalita lang ng iisang pangungusap. Ang dignidad ay hindi mabibili sa pera ng manugang. Napatahan si Aling Cora. Ang mga mata niya ay tumingin sa akin na parang tumingin siya sa kaaway. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tingin na iyon ay hindi na natakot pa sa akin. Hindi nagtagal, tumawid ang telepono ko, mensahe mula sa bangko nagbabatid ng beripikasyon ng pirma sa susunod na araw. Iniwan ko ang screen na nakabuksan sa mesa para makita nila. Pagkakita noon ni Rolando, talagang nagulat siya. Humakbang pasulong, ang boses ay nabasag, hindi na mapigilan ang sarili.
Huwag mo iyon pakiusap. Pakiusap. Tiningnan ko siya kalmado hanggang sa manahimik ang kanyang tingin. Ito kailangan mong humingi ng tawad sa batas. Narinig iyon ni Aling Cora at sumigaw siya. Malupit ka talaga. Gusto mong dalhin sa pagkawasak ang aming buong pamilya? Mahinahon akong sumagot. Ang pagkawasak ay sarili ninyong pinili, hindi ako ang gumawa niyon. Ang sala noon ay hindi na lugar ng usapan, ito ay lugar ng pagguho. Ang tatlong kamag-anakang nagsimulang umurong sa kanilang tingin, sa kanilang postura, sa paraan ng pag-upo nila. Wala na silang pinagtatanggol si Aling Cora, naramdaman na nila ang amoy ng gulo. At ng oras na iyon, direkta kong tiningnan si Rolando at binigkas ang panghuling pangungusap. Pinili mong tumayo sa likod ng iyong nanay mula ngayon, tatayo ka rin sa likod ng lahat ng kahihinatnan. Nakatayong patay si Rolando, nakatayong patay si Aling Cora, dahil sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, naunawaan nila na ang tinatawag nilang ibang tao ay hindi na maaaring gamitin. Pagkatapos ng Pasko, hindi ako nagmadaling gumawa ng anumang malaking bagay. Tahimik na lang akong ginawa ang bawat hakbang tulad ng isang taong unti-unting nagtatanggal ng bawat buhol sa isang lubid na matagal nang nakabaluktot sa kanyang leeg. Natapos ko ang lahat ng proseso sa bangko, kumpletong pag-aayos para ihiwalay ang bahagi ng ari-arian na nagmula sa aking pamilya. Kinansela ko ang lahat ng karapatang gamitin ang supplementary card, lahat ng hindi malinaw na pahintulot mula noon. Hindi ko nahahayaang may sinuman ang makapagpanggap ng pangalan ng pamilya para hawakan ang pera na aking kinita. At sabay doon, nagsimula rin akong humanda para sa tamang pagtatapos ng aming kasal sa pinakamaayos at malinaw na paraan. Hindi dahil sa galit kundi dahil naunawaan ko. May ilang uri ng relasyon na bulok na sa ugat at habang sinisikap mo pa ring ipanatili, lalong sumasakit. Tumawag si Rolando sa akin ng maraming beses pagkatapos ng lahat ng iyon. Wala na ang tono ng pagbabanta, wala na ang uri ng pakiusap na may kasamang pagpilit gaya ng dati. Ang boses niya ay naging palaos at pagod tulad ng isang taong hindi nakatulog ng maraming gabi. Nagkamali ako. Inakala kong ang pagbibigay daan sa nanay ay kapayapaan ng tahanan. Nakinig ako ng walang malakas na emosyon. Mahinahon akong sumagot, walang kasamang asal, walang bigat na salita. Binibigyan mo si nanay ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kanya kontra sa iyong asawa. Sa kabilang dako ng linya ay isang matagal na katahimikan. Siguro sa unang pagkakataon, naunawaan ni Rolando na ang pagpiling hindi pumili ng panig ay isang uri ng pagpipilian at mali ang kanyang pagpili. Ngunit ang pag-unawa na huli ay hindi na nagpapabalik ng oras. Tumawag din si Aling Cora sa akin. Kaibang-kaiba ang kanyang boses kumpara sa matatalas na sigaw nang gamitin niya ito laban sa akin sa bahay ng aming mga magulang. Mas mabagal ang pagsasalita niya. Sinisikap niyang lumambot. Mainit ang ulo ko. Pasko naman, hindi ko iniisip. Narinig ko ito ng walang galit na. Malinaw lang ang pagtingin ko. Hindi na ako nanalo, nagsalita lang ng isang katotohanan. Iniisip ninyo iyon, nanay. Pinlano ninyo iyon. Sa kabilang dako ng linya, nanahimik siya. Siguro hindi siya sanay na gayon kadiretso ang pagtingin ng iba sa kanyang katotohanan. Sanay siyang umiwas ang mga tao, sanay siyang magtiis ang mga tao para patuloy niyang maniwala na ginagawa lang niya ito para sa pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang umiiwas. Inayos ko ang aming bahay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, pumasok ako sa sala nang walang nakakarinig ng boses ng utos, walang boses ng pagpuna, walang boses ng iba na nagdedesisyon para sa akin. Ang bahay ay hindi na masyadong maraming tao, hindi na maingay, ngunit kakaibang mas maluwag ang pakiramdam. Maluwag dahil wala na ang pakiramdam ng isang bisita sa iyong sariling tinahanan. Pinalitan ko ang kurtina. Inayos ko ang mga kasangkapan. Inalis ko ang mga bagay na hindi na kailangan. Sa bawat bagay na hawakan ko, tanong ko sa aking sarili, ito ba ay pinanatili ko dahil kailangan o dahil sa ugali? At napagtanto ko, marami pala sa mga bagay na pinanatili ko noon ay pinanatili ko dahil natatakot ako sa sasabihin ng iba. Ngayon, wala na akong ganitong takot. Bumibisita na ako ng mas madalas sa aming mga magulang.
Isang hapon, nakaupo ako sa harap ng bahay ng aming mga magulang at humingi ng tawad dahil hinayaan ko silang makita ang gulo sa simula ng taon. Sinabi ko sa aking ina, "Nay, pasensya, hindi agad na pagtanto." Ang aking ina ay pinagmasdang matagal ang aking kamay, ang boses niya ay mapagmahal gaya ng lahat ng panahon. "Anak, hindi ka nagkamali dahil sa pagtitiwala. Kailangan mo lang maging handa kapag nalaman mo na ang katotohanan." Ang pangungusap na iyon ay nagpagaan sa akin ng malaki. Noong nakaraan, lagi kong sinisisi ang sarili ko, tanga daw ako, bulag daw ako. Ngunit sa katunayan, ang pagtitiwala sa taong mahal mo ay hindi kasalanan. Ang mahalaga ay kapag nalaman mo na ang katotohanan, mayroon ka bang tapang na tumigil. May ilang gabi na binubuksan ko ang aking telepono, tinitingnan ang listahan ng mga tawag. Naaalala ang bisperas ng Kapaskuhan, ang dugong bilang ng mga tawag, bawat isa. Noon, ang bawat tunog ng telepono ay parang karayom. Ngayon, tiningnan ko ito at wala ng galit. Nararamdaman ko lang ang awa para sa sarili ko noong nakaraan. Isang babaeng sinisikap na magtimpi para mapanatili ang isang tirahan, gayong ang tirahang iyon ay hindi kailanman nagnanais na panatilihin siya. Kaaawa-awa ang paraan na noon ay lagi ko pang sinisikap na kumbinsihin ang aking sarili. Mauunawaan din sila, magbabago rin sila. Ngunit ang buhay ay hindi katakot-takot dahil sa kasamaan ng iba. Ang katakot-takot ay kapag patuloy kang naniniwala na magbabago sila kahit malinaw na ang lahat ng senyales. Hindi ko ikinukuwento ang kwentong ito para ipagmalaki ang aking lakas ni para turuan ang sinuman ng anumang bagay. Gusto ko lang sabihin, may mga sandali na ang pagtigil ay hindi katalo. Ang pagtigil ay paraan para hindi ka palalo mababa. Pinili kong tumigil hindi para maghiganti, hindi para patunayan na tama ako. Pinili ko ito para mailigtas ang aking sarili, para hindi na kailangang yumuko ang aking mga magulang dahil sa akin, para ang pera na aking kinita sa pawis ay hindi na ituring ng iba na natural nilang karapatan. Ang mga nangyari sa kwentong ito ay hindi na kailangang palawakin. Si Aling Cora ay nawalan ng bagay na lagi niyang ginagamit para kontroluhin ang iba, ang kapangyarihang nakadugtong sa pera. Si Rolando ay nawalan ng pamilya hindi dahil matigas ako, kundi dahil paulit-ulit siyang pumili ng mali at nanahimik sa mga sandaling kailangan niyang magsalita. Ang tatlong kamag-anakang pumunta para sa Pasko ay nahiya rin dahil sumali sila sa isang bagay na hindi malinis at sinubukan nilang kumilos na walang kinalaman. At ako, hindi ko nawala ang bahay, hindi ko nawala ang pera. Nawala lang ako ng iisang bagay, ang ilusyon na basta't nagtiis ako ng sapat ay magiging mas mahalin nila ako. Ang Pasko ng taong iyon ay walang maringal na handaan, walang maraming tao na nagtatawa. Ngunit mayroon akong isang bagay na mas mahalaga, ang kapayapaan ng kalooban. At napagtanto ko, ang mawalan ng ilusyon ay hindi palaging kawalan. Minsan, iyon ang nahuling regalo na nagpapataas ng tao. At kung pipiliin ko, ulit pipiliin ko pa rin ang ganoon. Dahil may mga bagay na kapag pinanatili mo, ay patuloy na nagpapabali sa iyo, at kapag binitawan mo, kahit masakit ito ang paraan para makatayo kang tuwid,